Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1201. Sa Sky Corporation, si Harvey York ay nagbabasa ng impormasyon tungkol sa Yates family mula sa Amerika na ipinadala ni Yvonne Xavier para sa kanya. Sa sandaling ito, tumawag si Ethan Hunt, punong tagapagturo. May mali, hindi pa nakasakay sa eroplano si Senior Armstrong. Maraming mga tao ko ang ipinadala para sa pagsubaybay sa paliparan, gayunpaman ay hindi namin siya mahahanap sa ngayon. Si Ethan ay natural na nababalisa. Si Oscar Armstrong ay gumagamot sa mga sugatang mga sundalo noong panahon ng kanyang oras sa frontline pabalik noon. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao sa militar ay may malaking paggalang papunta sa kanya. Ngayon na si Oscar ay nawawala, natural, ang mga tao mula sa militar ang magiging pinaka-nababahala. Nagbago rin ang ekspresyon ni Harvey. Ako ang nagpadala sa kanya sa paliparan. Walang maaaring mangyari sa kalsada. Kaya, ang tanging posibilidad na may isang taong kumuha sa kanya pagkatapos na umalis ako sa paliparan. Suriin ang footage sa oras na iyon. Huwag iwanan ang anumang mga pahiwatig. Nagpunta si Ethan sa sinabi ni Harvey, pagkatapos ay bumalik siya na may balita sa lalong madaling panahon. Natagpuan ito, punong tagapagturo. Isang pangkat ng mga kalalakihan ang kumuha sa kanya palayo at sumakay sa isang Toyota Alpha. Hinayaan na ako ng Buckwood Police Station na tulungan nila ako sa paghahanap ng kinaroroonan ng kotse. Medyo tumango si Harvey, pagkatapos ay binago ang kanyang damit. Di nagtagal, tumawag ulit si Ethan. Chief Instructor, nakuha ko itong balita ngayon lang. Ang sasakyan ay nakapark sa harap ng Buckwood People's Hospital. Sinasabing isang Chinese man mula sa ibang bansa ang ipinapalagay na kumuha sa kay Senior Armstrong dito. Isang Chinese man. Si Harvey ay bahagyang sumimangot, pagkatapos ay sumagot ng malamig pagkatapos ng isang sandali, hahawakan ko ito sa aking sarili. Kasabay nito, sa loob ng operating room ng ospital, nagbigay si Oscar ng isang masusing pag-check up sa kay Norton Yates para sa isang mahabang, at pagkatapos ay sumimangot. Ginoo Yates, ang iyong anak na lalaki ay tila nasa isang napakakakaibang sitwasyon. Sinusuportahan na niya ang blunt force trauma sa ulo pagdating, ngunit may tila pinakain sa kanya na gamot sa kanyang pananatili rito. At nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanyang utak. Wala siya sa kondisyon para sa operasyon ngayon. Paano ito? Maaari siyang sumama sa akin sa Central Plains at ma-ospital doon para sa pagmamasid. Ngunit tinansya ko na ang proseso ay magaganap ng 3 hanggang 5 taon, at hindi ko masiguro na siya ay makabawi. Kahit na magising siya, ang kanyang katalinuhan ay maaaring maging katumbas ng isang 3 hanggang 5 taong gulang na bata. Ano, kaya ang ibig mong sabihin kahit na ang aking anak na lalaki ay makabawi, siya ay nasa vegetative state? Nabigla ang pangatlong Master Yates, mayroong isang mataas na posibilidad na ito ang mangyayari, sinabi ni Oscar na may isang seryosong tono. Matapos marinig ang kanyang mga salita, lahat ng pamilya Yates mula sa Buckwood ay bahagyang nababalisa, tumagas palabas at ngumiti mula sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Ito ang pinakamahusay na kinalabasan. Gayunman, maaaring masagip si Norton, gayunpaman, papasok sa estado ng vegetative. Hindi niya mailantad kung ano ang ginawa nila sa kanya dati. Ngunit upang hindi magmukhang masyadong halata sa harap ng ikatlong Master Yates, sinabi ni Lola Yates habang nagpapahayag ng buong kalungkutan, si Mr. Norton ay tulad ng isang mahusay na binata. Paano siya maaaring maging ganito? Senior Armstrong, mangyaring ibalik siya sa normal na kalagayan o kung ano. Nasimangot si Oscar, pagkatapos ay sumagot pagkatapos ng isang bahagyang pag-aalangan, gagawin ko ang aking makakaya. Huminga ng malalim ang ikatlong Master Yates, pagkatapos ay tinanong niya ng mahinahon, ibig sabihin ba nito ay may pagkakataon ng aking anak na lalaki ay ganap na makabawi? Oo, ngunit ito ay isang mababang posibilidad, seryoso si Oscar sa kanyang sagot.
Ang ikatlong Master Yates pagkatapos ay malamig na sinabi, sa kasong iyon, dapat kang manatili sa Bulkwood. Maaari kang umalis kung kailan ganap na nakuhang muli ng aking anak na magising. At hindi ka pinapayagan na pumunta kahit saan sa panahon nito sa oras, hindi mo maaaring tretuhin ang anumang iba pang pasyente bukod sa aking anak. Kung siya ay makababawi, gagantimpalaan kita ng walang kabuluhan bilang pasasalamat. Kung hindi, mananatili ka rito hanggang sa siya ay maging maayos. Si Oscar pagkatapos ay malamig na sumagot, imposible, ang aking mga pasyente ay naghihintay sa akin. Ang ikatlong Master Yates pagkatapos ay sinabi ng malamig, maaari mong tanggihan ako, ngunit hindi ko masiguro kung ang ulo ng iyong katulong ay manatili. Isang banta, ito ang pinakadirektang banta doon. Ang ikatlong Master Yates ay mapagmataas. Hindi niya kahit nabigyan si Oscar Armstrong ng anumang mga pagkakataon. Kung si Oscar ay hindi nasagip ang kanyang anak, hindi siya mag-atubiling pumatay ng isang lalaki. Ikaw, si Oscar ay nanginginig sa galit. Kahit ang mga general sa militar ay hindi maglakas loob na tretuhin siya ng ganito. Bukod dito, kahit na ang mga hari sa mga lansangan ay magkakaroon upang mabigyan ng respeto siya. Ngunit ang ikatlong Master Yates ay napakalayo lamang. Ang pagbabante kay Oscar ay sapat na masama, ngunit ang inisip ng pangatlong Master Yates na papatayin ang katulong sa isang kapritsyo. Ngunit ang problema ay hindi maaaring manatili si Oscar sa Bulkwood para sa isang pinalawig na panahon. Mayroon din siyang mga maraming pasyente na naghihintay sa kanya sa Central Plains. Bilang karagdagan, ang mga tao ay nakalinya para sa kanya na magsagawa ng operasyon sa kanila. Isang araw lang na maantala siya sa Bulkwood ay isang araw na ng mga pasyente na naantala ang mga operasyon. At kapag si Norton Yates ay makabawi pagkatapos ng ilang taon, maaaring uli na kahit na makabalik siya. Huminga ng malalim si Oscar at pinilit ang kanyang sarili na huminahon, pagkatapos ay mapait na sinabi niya, ikatlong Master Yates, ako ay hindi nabalikan ang aking mga salita. Ngunit, dahil nangako ako na pagalingin ang iyong anak, hindi ako susuko sa gitna. Paano kung hayaan mo ang iyong anak na sumama sa akin sa Central Plains? Ang ikatlong Master Yates ay tumawa ng malamig. Ang iba ay maaaring hindi alam, ngunit tiyak na alam niya na ang Central Plains ay ang kabisera ng bansa H. Mga nangungunang rate na mga pamilya at pangkat ng pananalapi ang nagtipon doon. Kahit na ang maluwalhati at makapangyarihang pamilya Yates mula sa Amerika ay natatakot kung pupunta sila sa Central Plains. Kung si Oscar ay lalabas mula sa Bulkwood at tatango sa Central Plains, si Third Master Yates ay nag-alinlangan na hindi maaari niyang mapanatili sa kulungan si Oscar. Nang walang pangalawang pag-iisip, ang ikatlong Master Yates ay tumawa ng malamig. Oscar Armstrong, huwag maging bastos kapag ako ay nagpapakita sa iyo ng ilang paggalang. Ang ayos ko sa iyo sa ngayon, kaya kunin mo na lang ang iyong mga pagkakataon. Huwag mo akong galitin maliban kung talagang balak mong kumatok sa pintuan ng kamatayan. Nasimangot si Oscar, ngunit, sampal. Agad na nagbigay ng sampal si Third Master Yates, ang mukha ni Oscar ay ipinadala siya na nakaupo at paralitiko sa lupa. Wala ng bots, bibili lang ako ng isang pribadong ospital, ilipat siya doon. Pupunta ka rin doon Oscar. Bibigyan kita ng anumang nais mo. Ngunit, mayroon lamang ako isang kahilingan, at iyon ay para sa iyo na pagalingin ang aking anak. Umikot si Oscar. Sinubukan ng ikatlong Master Yates na takpan si Oscar at gagawing bihag. Sa labas ng People's Hospital, tumingin si Harvey York sa mga kotse ng Toyota Elfa sa harap niya. Ang lahat ng mga kotse ay may mga plaka ng lisensya mula sa ibang bansa. Ito ay kabilang sa mga taong may diplomatikong kaligtasan sa mga kaguluhan. Karaniwan sa pagsasalita, ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang pukawin ang mga taong ganyan. Nag-scan si Harvey sa mga nakapark na kotse at pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin patungo sa huling kotse pagkaraan ng ilang sandali. Maaari niyang maamoy ang panganib na nagmumula sa kotse na parang may dalawang hayop ang nakalak doon. Mayroong ilang mga mandirigma sa mga kalye ng Bulkwood,
Ngunit ang mga malalakas na mandirigma ay walang paghahambing sa aura ng dalawang tao sa sasakyan. Siyempre, ang labis na aura na ginawa lamang ni Harvey na kumuha ng pangalawang pagsilip. 3 beses na siyang nasa madugong larangan ng digmaan. Kaya, ano ang hindi niya nakita sa puntong ito? Isa lang siyang mausisa sa isang bagay, isang tao na parang gumapang sila sa labas ng isang larangan ng digmaan ang biglang lumitaw sa isang malaking lungsod tulad ng Buckwood. Lumabas si Butler Yates kasama ang kanyang mga tauhan sa sandaling ito. Ngunit, maliban sa kay Norton na nasa isang higaan, si Oscar ang siyang nakakuha ng pinakapansin. Senior Armstrong, naging madali kay Harvey matapos makita na ligtas si Oscar sa kanyang mga tunog. Pinakawalan ni Oscar ang isang buntong hininga matapos makita si Harvey dito. Sa huli, alam niya na ligtas na siya. Matapos tingnan ng dalawang nakaharang sa landas, si Butler Yates, na nasa isang tuxedo, ay sumimangot. Ano ang nangyayari dito? Gaano katindi ang isang tao na talagang hamarang sa landas ng pamilyang Yates? Si Ben Yates, mula sa likuran, ay agad na nagmamadali pasulong matapos makita si Harvey York at bumulalas. Butler Yates, siya si Harvey York. Siya ang pumihit kay Mr. Norton sa estado na ito ng vegetative. Ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay nakarating din dito at tinuro siya. Siya ang tumalo sa kay Finn Yates din. Butler Yates, mabilis na itapon ang basura na ito. Sinabi niya na hindi man lang siya tumingin sa Amerika alinman. Kaya, siya ay hindi masunurin sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan na ito. Ang lahat ng pamilya Yates ay malamig na kumalas. Sa kanilang mga mata, tapos na si Harvey. Si Butler Yates ay tumayo sa sandaling ito, pagkatapos ay sumulyap sa kay Harvey na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Kaya ikaw ang naging dahilan na si Master Norton ay nasa vegetative state na ito. Ang mga mandirigma na may suot na puting kasuotan ay nakatingin din sa kay Harvey na may mga ekspresyon na malamig bilang yelo. Oo, tama iyon. Ginawa ko ito, kahit na nakakaiya lang na hindi ko pa siya binugbog hanggang kamatayan. Maaalala ko ang araling ito sa susunod. Kung magbugbog ako ng isang tao, bubugbugan ko siya hanggang kamatayan. Nagpakita si Harvey ng isang ekspresyon ng paghingi ng tawad. Pagkatapos nito, agad siyang ngumiti sa kay Oscar at sinabi, Senior Armstrong, hindi kita inalagaan ng maayos sa oras na ito. Ngunit panigurado, wala sa mga itong mga tao ay maaaring makalabas dito ng buhay. Kahit anong gawin nila sa iyo, sisiguraduhin kong bayaran ang mga ito pabalik ng 100 beses. Nasimangot si Oscar. Gusto niyang ihinto si Harvey, ngunit siya ay nagbuntong hininga nang hindi binibigkas ang isang solong salita pagkatapos mag-isip kung paano siya tinatrato ni Third Master Yates. Ang mga masasamang lalaki ay palaging makikipagpulong sa isang tao na mas masama na gawin silang magdusa. At ang karaniwang mapagmataas na si Butler Yates ay hindi magagawang tulungan ngunit nanginginig ng bahagya matapos makita ang saloobin ni Harvey. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang isang tao na maglakas loob na ganito ka nangingibabaw sa loob ng maraming taon niya sa pamilyang Yates mula sa Amerika. Ano ang pagkakaiba nito kumpara sa pag-iingat sa leon sa kanyang hola? Noong nakaraan, ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay mayroon na tinawag na si Harvey ay mayabang at nakakakilabot. Si Butler Yates ay hindi naniniwala sa isang solong salita na sinabi nila. Hindi niya ito pinaniwalaan hanggang masaksihan niya ngayon. Iyon ay dahil si Harvey, ang taong nasa harap niya, ay mas mapangahas kaysa sa kung paano ang pamilya na inilarawan siya. Dahil sa paggalang kay Senior Armstrong, lumuhad at basagin ang iyong sariling mga braso. Hahayaan kitang mabuhay kung gagawin mo ito, malamig na sinabi ni Harvey kay Butler Yates. Lumuhad, baliin ang aking sariling mga braso. Malamig na tumawa si Butler Yates. Kunin mo siya, hindi mahalaga kung siya ay mabubuhay o mamatay. Halos kaagad, 100 mga mandirigma na nasa suot ng puting kasuotan ang sumugod pasulong. Natutunan ng mga mandirigma ang boxing at martial arts na uri. Mas mahusay silang nakipaglaban kaysa sa karaniwang mga gangsters. Ngunit ang lahat ng ito ay walang saysay, sa 2 o 3 galaw lamang,
Ang mga lumalaban ay naging paralisado sa lupa, hindi alam kung sila ay patay o buhay pa. Ikaw, maghintay ka lang. Nagmamadali si Butler Yates sa loob ng ospital at tumawag para sa tulong kaagad. Sakto nang malapit na siyang sundan ni Harvey sa loob, biglang sinabi ni Oscar, Chief Instructor, ito ay isang ospital. Kung kumilos ka rito, baka masaktan mo ang mga walang kasalanan. Nang inig ng bahagya si Harvey, pagkatapos ay tumango siya pagkatapos ng isang sandali. Tama ka, masyado akong padalos-dalos. Pagkatapos, umalis siya kasama si Oscar at ang kanyang katulong pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Si Harvey ang punong tagapagturo ng henerasyon, pagkatapos ng lahat. Siya ay natural na ayaw gawin ang isang bagay na maaaring makaapekto sa karaniwang mga katutubong. Kung hindi, sa karaniwang paraan ni Harvey sa paggawa ng mga bagay, siya ay matatapos lang ang buhay ng tinatawag na Third Master Yates. Nang umalis si Harvey kasama ang iba, si Butler Yates ay isinama ang ikatlong Master Yates sa ospital kasama ang isang pangkat ng mga tao. Nasaan ang hindi nais na tanga na iyon? Si Butler Yates ay bumulalas. Ang pamilya Yates mula sa Buckwood lahat ay tumingin sa bawat isa. Walang sino man ang maglakas loob na pigilan si Harvey kapag siya ay umalis. Si Lola Yates ay lumakad ng pasulong at pagkatapos ay sinabi, Pangatlong Master, Butler, si Harvey ay kinuha si Senior Armstrong at umalis. Narinig na niya na nandito ang ikatlong Master. Iyon ang dahilan kung bakit siya natakot. Walang paraan na gagawin niyang manatili ng matagal. Sampal, itinaas ni Butler Yates ang kanyang kamay at binigyan si Lola Yates ng isang biglaang sampal sa kanyang mukha. Nahulog siya sa lupa, kahit na si Lola Yates ay nagyelo habang bumagsak sa sahig. Ang isang butler lamang ay talagang nang ahas na matumbok siya. Marumi, hindi mo rin mapigilan ang isang tao. Ano ang gamit ng iyong pamilya? Kung ikaw ang lahat ng mga lingkod para sa pamilya Yates ng Amerika, pagkatapos ay mag-isip para sa iyong Panginoon. Hindi mo rin kayang pigilin ang isang tao. Sa sandaling ito, si Butler Yates ay tumuturo sa Yates family mula sa Buckwood habang tinatapon sa mga ito ng galit na galit. Siya ay sumisigaw sa pamilya hanggang sa kung saan ang kanilang mga mukha ay nagiging berde at puti sa takot. Ngunit hindi sila maglakas loob na tumanggi. Ito ay dahil sa ekspresyon ng ikatlong Master Yates ay napakapangit sa sandaling ito. Kung maglakas loob silang makipag-usap laban sa kanya, maaari silang masira ng buo ni pangatlong Master Yates nang hindi man lang iniisip ang kanilang relasyon bilang isang pamilya. Ang ikatlong Master Yates ay nanginginig sa galit sa sandaling ito. Malapit nang sumabog ang dibdib niya. Anong uri ng tao ang ikatlong Master Yates? Ang kanyang kapangyarihan at kayamanan ay walang cap-oras kapag siya ay gumawa ng hakbang. Ang pagkakaroon ng hindi mabilang na mga alagad sa ilalim ng kanyang pakpak niya noong nagretiro siya. Sinasamba siya ng mga tao nang maglakad siya sa paligid ng Chinatown sa Texas. Siya ay pinamagatang ninong ng politika sa Texas, Amerika. Ngunit ang taong nagpalo sa anak ni Third Master Yates, si Harvey York, ay talagang dumula sa pagitan ng kanyang mga daliri kasama ang kanyang mga bihag. Ito ay kahihiyan. Napakalaking kahihiyan. Gayunpaman, ang ikatlong Master Yates ay hindi isang ordinaryong tao pagkatapos ng lahat. Di nagtagal, mabilis siyang kumalma. Pagkatapos ay ilagay ang kanyang kamay sa art area ng mga mandirigma na nakahiga sa lupa, hindi sigurado kung sila ay patay na o buhay pa. Pagkatapos ay tumayo siya muli sandali at tumawa ng malamig. Inaasahan ko siyang nagsasanay ng martial arts. Ito ay ilang magulong kung fu. Madali itong makitungo sa kanya. Wala siya kumpara sa isang tunay na manlalaban. Ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay nagsimulang magpatawa sa ikatlong Master Yates matapos marinig ang kanyang pagsasalita. Mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa labanan, pangatlong Master Yates. Ilang mga trick lang ang natutunan ni Harvey. Nakuha niya ang ilang hilaw na lakas din sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya ito ay walang ingat. Ang aming pamilya ay nagdusa ng malaking pagkalugi dahil sa lalaking ito. Dapat mong gawin na bigyan kami ng hustisya. Bukod, hindi lamang siya ay hindi gumagalang sa amin, ngunit siya ay hindi rin gumagalang sa iyo.
Ang mga mata ng ikatlong Master Yates ay kumibot sa galit matapos marinig ang mga salitang iyon. Para sa isang tulad niya si Third Master Yates, ang kanyang dignidad ay nagkakahalaga ng higit pa sa anupaman. Gaano katindi ang isang buhay na live-in-in-law na walang respeto sa kanya sa harap ng lahat. Hindi ito maganda. Matapos huminga ng malalim, si ikatlong Master Yates noon dahan-daw ang sinabi, "Butler, iiwan ko ito sa iyo. Mayroon ka upang mahanap sina Harvey at Oscar Armstrong sa loob ng 2 oras. Marunong siyang lumaban, tama. Kunin ang 2 boxing kampyon na kasama mo. Ipaalam sa kanya na ang natutunan niya sa Kung Fu ay isang biro lamang sa harap ng aktwal na mga propesyonal." Sa sandaling ito, ang mga salita ng ikatlong Master Yates ay tulad ng malamig na parang yelo. Siyempre, mabilis na tumugon si Butler Yates na nagpapakita ng kaunting takot sa kanyang mga mata. Hindi alam ng ibang tao kung sino ang 2 boxing kampyon mula sa Texas, ngunit ginawa niya. Upang ilagay ito ng blanco, ang 2 iyon ay mabisyo na hounds na pinapakain ni Third Master Yates mismo. Pareho nilang kinuha na maraming napapatay kasama ang kanilang mga hubad na kamao habang nasa Amerika. At sa napakalawak na impluwensya ng pamilyang Yates mula sa Amerika sa Texas, ang mga kaso ng pagpatay ay nagkaroon na malinaw naman na pinigilan. Ngunit ito ay ang country age, isang federal na lipunan. Mahirap hawakan kung ang 2 boxing kampyon ay lalabas sa kanilang kamay. Nang walang pangalawang pag-iisip, si Butler Yates noon ay mabilis na tumugon, "Pangatlong guro, magpapadala ako ng mga tao upang mahawakan ito. Ang mga hari sa boxing ay hindi dapat makagambala dito sa bagay na ito para sa ngayon. Maaaring mahirap para sa akin na linisin ang gulo." Nagtataka si Ben Yates matapos makita si Butler Yates na natatakot ang ekspresyon. "Pangatlong guro, ang mga boxing king ba talaga iyon ay malakas? Paanong hindi ko narinig ang mga ito noong ako ay nag-aaral sa Amerika dati? Ikaw, wala kang karapatang marinig ang tungkol sa kanila. Pareho ang kanilang mga kakayahan ay higit na mataas kaysa sa paghahambing sa mga sundalo ng American Delta Force sa kanilang sarili." Malamig na sumagot si Third Master Yates, nabigla si Ben. Nag-aral siya sa Amerika dati, iyon ang dahilan kung bakit alam niya na ang American Delta Force ay maingat na pinili na maging mga sundalo. Bawat isa sa kanila ang napili ng 10 iba pa mga kandidato na sumali sa puwersa, ngunit ang 2 kampyon sa boxing ay higit pang malakas kaysa sa American Delta Force. Sila ay dapat nakakilakilabot. Kabanata 1205. Kasabay nito, dinala ni Harvey York si Oscar Armstrong sa puwersang militar ng Southlight sa oras na ito. Agad na inayos ni Bellamy Blake ang isang militar na eroplano at ipinadala si Oscar sa Central Plains. Nang umalis si Oscar, si Bellamy ay nakasuot ng isang nakasimangot na ekspresyon. "Chief Instructor, kailangan kong gawin ang responsibilidad sa oras na ito. Ang mga taong ito ay masyadong mapagmataas sa bansa H. Kailangan ko upang makahanap ng isang pagkakataon upang kumatok sa kanila." Tumingin si Harvey sa kanya at mahinahong sumagot, "Hindi mo maaaring gawin ang mga bagay na ito sa iyong kasalukuyang pamagat. Ang bagay na ito ay maaaring maging isang armadong salungatan sa pagitan ng 2 bansa kung hindi tayo maingat na pagtapak. Kahit na ang bansa H ay hindi natatakot sa anumang bansa, ang mga magdurusa ay palaging mga mamamayan kung pupunta tayo sa digmaan. Iyon ang dahilan kung bakit dapat nating pigilan ang anumang bagay na tumataas hanggat makakaya natin ito." Sumagot si Bellamy, "Ngunit ang mga Amerikano ay ganoong mayabang. Hindi lamang sila, ang Empire of the Suns that never set, ang Fighting Tribe, ang Island Nation, ang bansa J, India at iba pa lahat ay may malalaking pamilya at mga pinansyal na grupo na nagsisikap na pumasok sa Buckwood at makakuha ng hiwa ng cake. Ginagamit pa nila ang pagkakataon na salakayin ang Buckwoods Market. Chief Instructor, hindi tayo maaaring umupo dito at walang gawin." Inisip ito ni Harvey at sumagot, "Naalala ko na sinasabi ni Big Boss na kung nais ng bansa H na maging nangungunang bansa sa mundo, kailangan nating tumaas ng mapayapa. Ang digmaang Euro-Amerikano ay natapos lamang ng 3 taon na nakaraan.
Hindi maganda ang paggatong sa mga apoy ng digmaan muli. Sabihin kay Joel Graham na sa mga awtoridad na iyon sa ibang bansa, kahit saan sila nagmula nakapakipakinabang sa bansa H kung sumunod sila sa mga patakaran ng negosyo. Ito ay magiging isang win-win na sitwasyon kung malugod tayo sa kanila. Ngunit kung sinusubukan ng isang tao na magnakaw ng ating pera at lupain o marahil kahit na iba pang mga nakakasamang pag-iisip, kukunin kong hawakan ko sila sa aking sarili. Ako ay walang opisyal na posisyon sa militar ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay pinakamahusay na kung ako ang isa na hahawak ng sitwasyon. Siyempre, naiintindihan ko. Pagkatapos ay yumuko si Bellamy gamit ang kanyang mga kamay na nakatiklop pagkatapos sa pakikinig sa mga salitang iyon. Kahit na ang chief instructor ay nagretiro na, naisip pa rin ng kanyang puso para sa bansa. Ang bansa H ay pinagpala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng punong tagapagturo sa tabi nito. Ang mga mamamayan ay napakamaswerte. Tama, sabihin sa gobyerno at puwersa ng pulisya na huwag makagambala sa mga Yates mula sa Amerika. Hindi mahalaga kung anong uri ng tao ang dumating sa bansa H, kailangan nilang pigilan, kahit na sila ay ilang malaking shot mula sa kung saan man sila nanggaling. Maaari lamang silang magsisisi sa impyerno kung sakaling mailagay nila ang kanilang kamay sa aking pamilya at kamag-anak. Mahinahon na sinasalita ang mga sinabi ni Harvey, ngunit sinimulan na ni Bellamy na manalangin para sa Yates family mula sa Amerika. Kailangan bang pukawin nila ang taong ito sa lahat? Karaniwang naghahanap sila ng kanilang sariling kamatayan. Sa ancestral house ng Yates, ang ikatlong Master Yates ay humigop sa kanyang tsaa habang tahimik na naghihintay. Habang nasa prosesong ito, paminsan-minsan ay inaabot niya ang kanyang kaliwang kamay upang hampasin ang ilang mga kilos sa kamay. Lahat ng mga taong nakakakilala sa ikatlong Master Yates ay malalaman niya na nagsasanay siya sa tinatawag na tatlong malaking galaw mula sa Art of Conversion. Sinasabing hindi lamang ang tatlong galaw ay napakalakas, ang pagsasanay ng mga galaw araw-araw ay magkakaroon ng epekto ng pagkawala ng mga nerbiyos. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng isang walang humpay na aura si Third Master Yates. Ang lahat ng mga tao sa paligid niya ay napasinghap ng tahimik. Biglang tumakbo si Butler Yates, pangatlong guro, hindi maganda. Hindi maganda ang ano. Ang ikatlong Master Yates ay sumimangot. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na makitungo ng mahinahon sa mga bagay? Kunin ang iyong pag-iingat, pagkatapos ay sabihin sa akin ang nangyari. Huminga ng malalim si Butler Yates at muling nakuha ang kanyang mahinahon na kilos. Ito ay kakilakilabot, pangatlong guro. Ang bastard, si Oscar ay ipinadala pabalik sa Central Plains. Ang tsaa ay naibuga mula mismo sa bibig ni Third Master Yates. Sa sandaling iyon, itinapon niya ang isang galit. Sino ang gumawa nito? Sobrang-sobra na ito. Hindi ba ako iginagalang dito? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1206. Si Butler Yates ay tila walang magawa habang ang pangatlong Master Yates ay itinapon ang isang galit. Pangatlong Master, ayon sa impormasyong natanggap ko mula sa aking mga mapagkukunan, si Oscar Armstrong ay nasa Central Plains na. Sa ilalim ng mga itong mga pangyayari, walang paraan para dalhin natin siya pabalik dito. Huminga ng malalim ang pangatlong Master Yates at muling nabuhay ang kanyang pag-iingat. Ibalik siya dito mula sa Central Plains. Mayroong maraming mga malalaking shot doon. Sa palagay mo ba ay tulala ako? Mayroon ba tayong ideya kung sino ang nagpadala kay Oscar doon? Ito ay dapat na si Harvey York. Sinabi ni Butler Yates. Narinig ko na si Harvey ang siyang kumuha kay Oscar ng isang eroplano mismo. Klang! Si ikatlong Master Yates ay nabitawan ang teacup sa kanyang kamay papunta sa lupa, pagkatapos ay galit na bumulalas, bastard. Ang mapahamak na bastard na ito. Hindi lamang niya pinahihit ang aking anak na lalaki sa isang vegetative na estado, ngunit ipinadala din niya si Oscar. Humihingi ba siya ng kanyang sariling libing? Si Butler Yates ay tahimik na sumagot, pangatlong Master, ako ay gumawa ng isang background check sa kay Harvey York.
Siya ay isang driver na nagtatrabaho para sa kay Prince York ng Sky Corporation. Sky Corporation, ibig mo bang sabihin ang kasalukuyang tinawag na nangungunang kumpanya ang Sky Corporation? At si Prince York ay ang parehong prinsipe mula sa York family pabalik noon. Ang ikatlong Master Yates ay sumimangot na nagtanong siya. Tama yan, siya ito. Iyon ang dahilan kung bakit mahirap para sa atin upang gawin ito, pangatlong guro. Sumagot si Butler Yates na nakasimangot. Malamig na sumagot si Third Master Yates, ang Sky Corporation ay isang kumpanya lamang. Subukan ang kanilang mga kakayahan bago ang paggawa ng anumang pagbabawas. Gumawa muna ng isang bagay para sa akin, ipahayag na ang pamilya Yates mula sa Amerika ay mag-host ng isang party bukas ng gabi. Bukod sa lokal na mga malalaking shot na may kapangyarihan at kayamanan mula sa Buckwood, ang mga kinatawan ng mga powerhouse mula sa ibang bansa ay inanyayahan din. Nais kong malaman ng lahat na narito ako. Ang lugar ay walang iba kundi ang pamilya Yates ay nasa ancestral house. Tinagilid ni Butler Yates ang kanyang ulo matapos marinig ang kanyang pagsasalita. Panigurado, hahawakan ko ng mabuti ang lahat. Ang pamilya Yates ay nasiyahan. Kumakbang si Lola Yates sa sandaling ito at sinabi, pangatlong guro, mayroong isang bagay na mayroon akong iulat sa iyo. Darating ang chief instructor mula sa sword camp sa bahay ng pamilya Yates sa susunod na bukas ng gabi. Naghahanda kami upang gawin siyang anak ng pamilya Yates-in-law. Ang ikatlong Master Yates ay nagyelo ng bahagya, pagkatapos ay tahimik na tinanong, ang punong tagapagturo. Ang parehong tao na natalo ang lahat ng 5 pinakamalakas na bansa na nagkakaisa sa Euro-American battlefield, at ang isa na may solong kamay na itinatag ang maalamat na militar na puwersa, ang sword camp. Oo, siya nga iyon, sumagot si Lola Yates na nakangiti. Isang ngiti ang lumabas mula sa mukha ni Third Master Yates. Mabuti, narinig ko na ang chief instructor dati. Sinasabi na isa siya sa mga bihirang alamat mula sa bansa H. Kung maaari nating gawin siya na inyong anak na lalaki-in-law, pagkatapos ay magkakaroon tayo ng isang matatag na bulugad. Sa isang taong tulad na nagtatrabaho sa amin, magiging madali ito upang sakupin ang Buckwood, marahil kahit na ang buong bansa H na merkado. Iyon ang dahilan kung bakit susuportahan kita sa anumang paraan na makakaya ko. Lahat kayo ay maswerte. Kapag ang lahat ay naging maayos, lahat kayo ay gagantimpalaan ng gantimpala. Natuwa si Lola Yates at ang iba pa sa punto kung saan halos nagalak sila. Inisip nila na ang katayuan ng pamilya Yates ay hindi sapat na mataas at maaaring hindi karapat-dapat para sa punong tagapagturo. Ngunit sa pamilya Yates mula sa suporta ng Amerika, nagbago ang lahat. Pagkatapos bukas ng gabi, ang pamilya Yates ay siguradong tataas sa Buckwood o marahil kahit Southlight at maging top-rated na pamilya. Sa malapit na hinaharap, magagawa nila ang nais nila sa Southlight. Di nagtagal, lahat ng kasalukuyang nasa Buckwood na mga powerhouse ay nakakuha ng mga imbitasyon. Ang mga naiswells ay nakuha nila kasama ang iba. Bukod sa kanila, maging ang matagal ng hari sa mga kalye, si Ryan Gotti, ay tumanggap ng isang paanyaya. Di nagtagal, ang Morgan Financial Group at ang malalaking pamilya at pinansyal na grupo mula sa ibang bansa ay sinusubukan na salakayin ang merkado ng Buckwood at nagkaroon ng lahat na nakuha ang kanilang mga imbitasyon. Kasabay nito, sa Sky Corporation. Sa tanggapan ng CEO, si Yvonne Xavier ay nag-amyenda ng ilang mga file nang siya nakita ang tao mula sa harap ng desk na sabik na naglalakad patungo sa opisina upang magulat sa kanya. Miss Xavier, may nagpadala ng isang paanyaya. Ang mga nilalaman nito ay hindi normal. Kaya, mangyaring tingnan. Si Yvonne ay sumulyap sa paanyaya at sumimangot kaagad. Ito ay dahil ang paanyaya ay hindi isang aktwal na paanyaya ngunit isang pagbabanta. Ang mga nilalaman sa loob ay simple. Si Prince York ay hiniling na magpakita sa oras sa party bukas ng gabi. Di nagtagal, ang paanyaya ay ipinadala sa desk ni Harvey York. Sa paghawak ng paanyaya, ngumiti siya. Si Yvonne, na nasa gilid, ay medyo naguguluhan. CEO,
Kinaplano mo pa bang magpakita dito sa tinatawag na party kahit na ang ikatlong Master Yates ay ang pag-uugali ay kakilakilabot? Mahinahon na sumagot si Harvey, "Siyempre pupunta ako. Paano ako tatanggi dito? Hindi mo ba ito nakikita? Kung pinili kong huwag pumunta, maaaring magiging isang diplomatikong pagtatalo. Ang ilang mga tao ay maaaring mangailangan ng ilang kahulugan na kumatok at alamin nila kung sino ang boss." Kasabay nito, kahit na ang ilang mga malalaking karakter mula sa gobyerno ng Buckwood ay nakakuha ng mga imbitasyon. Alam na ng lahat ang tungkol sa pamilyang Yates ang malakas na pagdating ng Amerika. Maraming tao ang narinig tungkol sa lakas ng pamilya. Lahat sila ay bahagyang nagpanik kapag may malaking biglang lumitaw ang pamilya na tulad nito. Lalo na nang marinig nila na darating ang taong iyon ay ang ikatlong Master Yates mula sa Amerika. Hindi siya isang ordinaryong tao, nagtatrabaho sa mga tanggapan ng pulisya habang nasa Texas, Amerika pa rin. Siya ay isang tunay na walang awa na tao, dumating siya rito sa oras na ito upang makabuo sa Buckwood. Para sa maraming tao mula sa Buckwood na nais na makita ang isang tanawin, ito ay isang labanan para sa kataas-taasang kapangyarihan. Kung ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay talagang gumawa ng aksyon, maaari silang magpadyak sa halos lahat at ginagawang mababa ang kanilang mga ulo. Siyempre, ang iba pang mga powerhouse mula sa ibang bansa, tulad ng Morgan Financial Group, lahat ay tumulong na ngumiti mula sa kanilang mga mukha. Natatakot sila sa Sky Corporation, ngunit tila ang pamilya Yates mula sa Amerika ay nakatuon sa pagbaba ng Sky Corporation. Nangangahulugan iyon na maaari silang magkaroon ng ilang pagkakataon kung ang pamilya Yates ay magtagumpay. Kasabay nito, nagsimula ang ilang maliit na tsismis na kumalat. Ang anak na lalaki ng ikatlong Master Yates ay maaaring mabugbog ng isang live-in na manugang at naging isang vegetative state sa Buckwood. At bukas ng gabi, ang ikatlong Master Yates ay naghahanda sa kanyang sarili upang sumalungat sa live-in son-in-law at sa mga taong sumuporta sa kanya sa likod ng mga eksena. Kasabay nito, kumalat ang isa pang balita. Ang chief instructor ng sword camp ay lalabas sa party. At ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay nag-aayos ng isang kasal sa kanya, na bumubuo ng isang alyansang pampulitika. Hanggang sa pagkakataong ito, walang tao sa militar ang lumabas upang tanggihan ang mga sinabi ng tsismis. Kaya, natural, itong bagay na parang ito ay naitakda na sa bato. Ang pamilya Yates mula sa Amerika ay sapat na naitanim ang takot sa puso ng mga tao. Kung maaari nila talagang ayusin ang isang kasal sa chief instructor at bumuo ng isang malakas na alyansa, kung gayon ang Buckwood, marahil kahit na ang buong merkado ng Southlight ay maaaring mahulog sa mga kamay ng isang tagalabas. Para sa isang panahon, ang buong circle ng negosyo ng Buckwood, kahit ang gobyerno mismo, ay nabalisa. Kinabukasan, maaga pa sa umaga, ang pamilyang Yates ay nagsimula ng palamutihan ng kanilang ancestral house ng mabuti. Ang bawat solong miyembro ng pamilya ay nagbihis ng mabuti, at ang pangangasiwan ng mga dekorasyon ng eksena. Isang malawak na pagpipilian ng mabuting pagkain at mamahaling alak ay inihanda para lamang ngayong gabi. Nang sumapit ang alas 8 ng gabi, nagsimulang bumaha ang mga maluhong sasakyan sa pasukan ng bahay. Mula sa mga ordinaryong tatak tulad ng BMW at Mercedes-Benz ang Bentley at Rolls-Royce, kasama ang iba pang tatak, lahat ay naroroon. Ito ay ligtas na sabihin na ang lahat ng mga malalaking karakter ay naroroon sa Buckwood. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng Yates family mula sa Amerika. Ang malalaking karakter na mayroon dati na nasira ang lahat ng relasyon sa pamilya Yates mula sa Buckwood ay dumating upang batiin sila. Ang ilan ay nakita ng magalang na nakayuko sa kanila sa paggalang. Si Lola Yates ay lubos na na-refresh, kailan ang huling oras na nakuha ng pamilya Yates ang karangalan na ito. Hindi sila prestihiyoso dati, kahit kasama si Keith Yates sa paligid. Ang nakaraang pamilya Yates ay nagkaroon lamang ng kaunting katayuan sa gobyerno. Bilang karagdagan, ginawa ng iba pang mga pamilya na hindi tumingin sa kanila dahil sa kanilang kakulangan sa pag-aari. Ngunit ang lahat ay naiiba noon. Ngayon, sa suporta ng pamilya Yates mula sa Amerika, kailangan ng lahat na magpakita sa kanila na mahalaga kung ano.
Si Ben Yates ay nagpapakita ng pagmamalaki sa kanyang mukha habang tinatanggap ang mga panauhin. Lahat ng mga mayayaman mula sa malalaking pamilya na tumingin sa kanya ng hindi masiraan ng loob dati ngayon nagpakita ng lubos na interes. Ang ilang mga mayayamang anak na babae ay iniwan pa ang kanilang mga kontak sa kanilang sariling, pahiwatig na maaari nilang palalimin ang kanilang pagkakaibigan sa hinaharap. Naramdaman ni Ben na nasa panaginip siya, si Phoebe Yates, sa kabilang banda, ay hinanap pagkatapos ng lahat. Sa mga mata ng mga taong iyon, siya ang babaeng magpakasal sa chief instructor sa lalong madaling panahon. Kailangan nilang bumuo ng isang mahusay na kaugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaaring huli na para sa kanila na kumapit sa kanya sa hinaharap. Nang magsimulang magkalat ang karamihan, si Phoebe noon ay sinabi sa isang nakakaginhawa na tono, "Hindi ko inakala na ang pamilya ay makakakita ng isang araw na tulad nito." Ito ay napaka-maluwalhati, malugod na sagot ni Ben, "Yeah. Marami akong nakilala na mayamang tagapagmana habang nag-aral ako sa ibang bansa. Hindi nila gagawin na tumingin sa isang mata sa akin. Ngunit ngayon, maaari lang silang lumuhad sa harap ko." Patuloy na tumango si Phoebe. Tunay na isang karangalan na maging bahagi ng Yates family. Pagkatapos ay binasag ni Ben ang isang nakangiting ngiti sa kanya. "Oh, Phoebe, ikaw ang pinakamalaking pagpapala ng pamilya. Pagkatapos ngayong gabi, magiging isa ka sa pinakamaimpluwensyang kababaihan sa bansa H. Kapag nangyari iyon, huwag kalimutan ang tungkol sa akin. Sabihin mo sa akin kung kailangan mo ako. Gagawin ko ang anumang bagay sa iyo." Pagkatapos ay nagpakita si Phoebe ng isang katamtamang ngiti mula sa kanyang mukha. "Kayo ay mga pinsan namin, pagkatapos ng lahat. Hindi na kailangang makipag-usap tulad nating dalawa na magkahiwalay na pamilya. Sa akin sa paligid, ang iyong posisyon ay magiging iyo upang mapanatili." Ang mga mata ni Ben ay kumikinang sa sandaling ito. Naamoy niya ang pagkakataon sa hangin. Pagkatapos ay bumulong siya, si Phoebe, si Finn Yates ay lumaki sa bansa. "Kami ay hindi pareho. Kung kaya kung maging prinsipe ng pamilyang Yates o marahil kahit ang patriarch ng pamilya ay maaaring maging isang malakas na puwersa para sa akin upang makontrol sa hinaharap." Naturally, si Ben ay may malaking ambisyon. Gusto niya maging Prince Yates mismo, ngunit hindi niya nakuha ang pagkakataon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ipinakita ang kanyang hangarin. Ngunit malapit ng pakasalan ni Phoebe ang chief instructor. Ang kanyang mga salita lamang ay sapat na upang baguhin ang kapalaran ng lahat sa pamilya. Nasa kama pa rin si Finn. Siyempre, si Ben gagamitin ang pagkakataong ito upang kumilos. Ngumiti si Phoebe matapos marinig ang mga salitang iyon at sumagot, "Naiintindihan ko, Ben. Panigurado, sasabihin ko ang isang bagay na mabuti tungkol sa iyo sa punong tagapagturo pagdating ng oras." Natuwa si Ben, pagkatapos, dapat kong pasalamatan ng maaga, ang asawa ng punong tagapagturo. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti na parang sila ay alam kung ano ang naisip nila pagkatapos makipag-usap sa bawat isa. Ang gabing iyon ang magiging pinaka-maluwalhating gabi sa kanila. Sa kabilang panig, dumating si Joel Graham kasama ang mas mataas na ops mula sa gobyerno. Lahat sila ay magalang na bumati kay Lola Yates matapos siyang makita. Walang ibang paraan. Ang pamilyang Yates mula sa Amerika ang katayuan ay masyadong pambihirang. Kahit si Joel ang kanyang sarili ay kailangang magbayad ng respeto, halos mabaluktot ang ngiti ni Lola Yates dahil sa ngiti ng matagal matapos makita ang mga tao mula sa gobyerno ay sobrang magalang sa kanya, karaniwan silang binabati sa kanya dati, ngunit sila ay hindi ito magalang, nagpanggap lamang silang maganda sa nakaraan. Sila ay napaka-nakalaan, ngunit sa oras na ito, yumuko pa sila para sa isang pagbati. Naramdaman ni Lola Yates na nasa rurok na siya ng buhay. Sa pagbahal ng mga bisita, malapit na itong magsimula ang party ng gabi. Nang makaupo ng maayos ang lahat, nakita nila iyong walang laman ang pangunahing upuan. Sakto kapag ang orasan ay tumama sa 8, pagkatapos ay ang lahat na nagtipon ang pamilya Yates sa harap ng bulwagan at bumulalas, "Maligayang pagdating, pangatlong Master Yates." Sa pag-asa ng karamihan,
Ang ikatlong guro ay lumabas si Yates mula sa back hall habang hawak ang kanyang kamay. Nakasuot siya ng berdeng suit. Mukhang simple, ngunit ang gintong sutla ay ginamit upang mag-embroider ng mga dragon dito. Ito ay mukhang mabangis. Si ikatlong Master Yates ay nagkaroon ng napakalawak na aura sa sandaling ganito. Siya ay isang malaking karakter na may mataas na katayuan sa mahabang panahon. Isang simpleng kilos o titig mula sa kanya lamang ang makapagpapatayo sa karamihan sa kanilang sarili. Ang ilan sa mga malalaking karakter kahit na nagbuntong hininga at pribadong tiningnan nila si Third Master Yates. Tulad ng inaasahan mula sa ikatlong Master Yates. Isang aura at mga pamamaraan tulad nito, na maaaring ihambing sa kanya. Ang ilang mga tao ay nagsimulang isipin na ang Buckwood o marahil kahit na ang buong merkado ng Southlight ay mahulog sa ilalim ng ikatlong Master Yates sa sandaling siya ay nagpakita. Walang sino man ang karapat-dapat na makipagkumpetensya laban sa kanya. Ang ikatlong Master Yates ay nag-scan sa buong bulwagan ng isang mapanghusga na titig, pagkatapos ay sinabi ng malamig, nasaan si Prince York mula sa Sky Corporation. Ipakita ang iyong sarili ngayon. Nang inig ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. Agad siyang humiling na makita si Prince York sa sandali na dumating siya. Si Prince York ang nangungunang tao sa Southlight. Ito ay isang maalamat na labanan sa pagitan ng dalawang mga powerhouse. Ang ikatlong Master Yates ay tutol sa kay Prinsipe York. Ngunit naunawaan ng lahat na kung maaari niyang sugpuin si Prince York, siya ang kukuha sa buong Southlight. Walang sino man ang maglakas loob na tumayo sa sandaling ito. Lahat sa kanila ay nakatitig sa bawat isa nang hindi sinasabi ang isang solong salita. Nasaan siya? Nagpakita ba siya? Ang pangatlong Master Yates ay patuloy na nagtanong sa kanyang kinaroroonan. Pangatlong Master, ang mga tao mula sa Sky Corporation ay hindi man lang maglakas loob na maglagay ng paa dito. Dapat matakot siya sa iyo. Oo, iyon ang dapat mangyari. Ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay kumuha ng pagkakataon na magpakasawa sa kanya. Ngunit hindi nila iniisip na ang Third Master Yates ay magpapakita ng isang malamig na tingin pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Hiniling niya kay Prince York na magpakita, ngunit hindi siya naglakas loob na dumating. Hindi masunurang tanga, siya ay walang respeto. Sino ang nagsabi na walang nagmula sa Sky Corporation? Isang malamig na tinig ang sumigaw sa sandaling ito. Dahan-daw ang lumakad ang isang tao. Ang kanyang paggalaw ay casual, ngunit ang lahat ay humihinga na nanginginig ng bahagya matapos makita siyang papalapit. Harvey York. Tinawag ng pamilyang Yates ang kanyang pangalan. Walang nag-iisip na pupunta siya rito. Sa isang split seconds, ang lahat ng mga tao na naruroon ay lumipat ang tingin nila sa kay Harvey. Ilan lamang ang mga taong tulad ni Joel Graham at Shane na Iswell ang alam ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Lahat sila ay napasinghap sa sandaling iyon. Ang salungatan sa gabing iyon ay hindi madaling malulutas dahil sa kanyang pagdating. Ang mapanirang tingin ni Master Yates ay lumipat patungo sa kay Harvey. Hindi niya inisip na ang Sky Corporation na kinatawan ay ang tao na naging sanhi ang anak niya sa isang vegetative state. Siya talaga ang kumakatawan sa Sky Corporation. Parang pinagkakatiwalaan siya ni Prince York. Sa sandaling ito, ang katayuan ni Harvey sa kanyang puso ay mayroong tumaas ng bahagya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagtapon ng anumang mga suntok lamang. Malamig lang siyang sumulyap sa kanya. Naglakad si Harvey patungo sa gitna ng bulwagan, noon tumingin sa pamilya Yates mula sa Buckwood at biglang nagsabi, Lola Yates, mas gugustuhin mong maglingkod sa mga tagalabas tulad ng mga aso kaysa maging isang wastong tao. Ikaw ba ay nasiyahan sa iyong sarili? Kabanata 1210. Si Lola Yates ay nanginginig sa galit nang marinig niya ang mga sinabi, siya ay galit na galit, bastard. Ano ang iyong alam? Mga kamag-anak na kami kasama ang mga Yates family mula sa Amerika mula pa noong simula. Nang ahas ka pa rin sa paninirang puri sa pamilyang Yates ng Buckwood ulit. Makakakuha ako ng isang tao upang masira ang iyong mga binti. Mahinahon na sumagot si Harvey York, alam mo ng buo ang mabuti kung ang pamilya Yates mula sa Amerika talaga ay kilalanin ka bilang isang tao.
May kailangan ba para sa akin upang ipaalala sa iyo? Naguguluhan ang karamihan matapos marinig ang mga salitang iyon. Kailangang aminin nila, ang live-in son-in-law ay nagsasalita ng katotohanan. Ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay wala sa harap ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Tumayo si Ben Yates at itinuro si Harvey sandali at pagkatapos ay sinabi ng malamig, "Harvey York, ikaw ay may lakas loob pa ring magpakita sa harap ng aming pamilya. Ikaw ay hindi karapat-dapat." Si Harvey ay casual na sinulyapan siya ng isang kalmadong pagpapahayag. Sa tingin mo lahat ito ay ang Golden Temple o isang bagay. Ito ay isang dog pound. Darating ako at aalis kahit na hindi mo sabihin. Nanatili kang live-in-in-law. Ang pamilyang Yates ay sinipa na ang iyong asawa sa labas ng pamilya. Wala ka ring karapatang magpakita ng iyong anino sa harap namin ngayon. Umalis ka na sa amin ngayon. Wala kang karapatang makipag-usap sa ikatlong Master Yates. Galit na napangiwi si Ben habang tinuturo si Harvey. Ano ang punto ng iyong pagbabalik ngayon? Naiintindihan ko na ngayon. Alam mo na mayroon kaming suporta ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Iyon ay bakit ka bumalik na walang kahihiyan. Ikaw lang ay nais ang isang hiwan ng pie. Hindi yun mangyayari. Sinasabi ko sa iyo, sa paningin ng pamilyang Yates, bumalik si Harvey lamang sa pagsipsip ng kanilang mga benepisyo. Naiintindihan kung bakit siya ang high profile na ito. Sa harap ng isang tulad ni Third Master Yates, kung minsan ay magiging kapaki-pakinabang na maging mataas itong profile. Napasimangot si Harvey habang tinitingnan si Ben na parang siya ay nakatitig sa isang tulala. May naisip si Ben sa sandaling ito. Siya ay lumakad papunta kay Harvey at tumingin sa kanya, at sinabi ng malamig, "May dahilan kung bakit ka dumating o bumalik maliban sa ikatlong guro. Nandito ka rin dahil sa chief instructor, tama? Alam mo na hindi lamang ang pamilya ang mayroong suporta ng pamilyang Yates mula sa Amerika, ngunit malapit na rin kaming makakuha ng manugang na lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit nag-iisip ka ng mga paraan upang magpakita dito. Sinusubukan mong magpapalakas sa Yates family. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ang pamilya Yates ay maaaring bigyan ka ng isa pang pagkakataon sa aming nakaraang relasyon. Ngunit kailangan mong lumuhad sa harap ng lahat at gumapang. Humingi ng tawad. At pagkatapos ay kailangan mong ibigay ang sa iyong asawa na Regency Enterprise sa amin ng kusang loob." Sabi ni Ben ng matuwid. Hahaha. Lahat ng mga tao na hindi alam ang totoo kay Harvey ay natatawa siya ng pagkakakilanlan sa sandaling ito. Sa kanilang mga mata, ang live-in son-in-law na ito ay napakalaking biro. Hindi ba niya alam kung anong lugar ito? Nagpapakita ba siya ngayon para lamang matapos ang kanyang buhay ng mas mabilis? Si Joel Graham ay sumulyap sa pamilyang Yates kasama ang ilang iba pa na parang isang bangkus ng mga ageista. Masamang sapat na hindi nila nakilala ang isang malakas na manugang na tulad nito, ngunit pinananatili nila ang paghihimok sa kanya. Nais nilang gamitin ang ibang pagkakakilanlan ng manugang upang tumaas din sa mga ranggo. Hindi malinaw kung sila ay tanga o natigil sa isang pangarap. Ang pamilya Yates ay tumawa sa sandaling ito. Lumuhad. Lumuhad ka ngayon. Ang ikatlong Master Yates ay hindi nagmadali upang sabihin ng kahit ano. Malamig lang siyang sumulyap kay Harvey dito sandali, hindi niya alintana si Harvey na luluhod. Iyon ay dahil hindi niya mapigilan na sugpuin si Harvey ang kanyang dangal kung ginawa niya ito. Maaari niyang pretuhin si Harvey tulad ng isang aso at yap-okon siya sa lupa, maaari pa rin niyang yap-okon siya hanggang kamatayan. Nagpakita si Harvey ng isang malamig na ekspresyon. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagsiwalat ng isang ngiti ng pagkasuklam. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1211. Lumuhad. Malamig na sumigaw si Ben Yates habang naglalakad papunta sa kay Harvey York. Malapit na niyang idiin si Harvey sa balikat upang pilitin siyang lumuhad. Ngunit paano niya maaaring idiin siya? Lumuhad ka ngayon. Naramdaman ni Ben na nakakahiya siya sa harap ng ikatlong Master Yates. Kaya patuloy niyang sinusubukan na itulak siya ngayon. Sampal.
Biglang nagbigay ng sampal si Harvey sa mukha ni Ben. Si Ben ay pinadala na lumipad. Ang kanyang katawan ay kumibot kung kailan sa wakas ay nakarating siya sa lupa. Tumahimik ito, sa puntong maaari mong marinig ang isang pagbagsak ng patak ng tubig. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita, lalo na natulala ang pamilyang Yates. Anong uri ng pagkakakilanlan ang mayroon sila sa sandaling ito? Anong uri ng katayuan ang mayroon sila? Gaano katindi ang marumi na ito, si Harvey, na tumama sa kanya ng ganito? Habang nagpupumiglas si Ben na makabalik, si Harvey ay lumakad pahakbang sa kanyang leeg. Lahat ay napasinghap nang makita nila kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, lahat din sila ay nagpakita ng hindi makapaniwalang pagtingin sa kanilang mga mukha. Si Ben Yates ay namatay. Ang ikatlong Master Yates ay napasinghap matapos makita kung ano ang ginawa ni Harvey. Hindi niya maiwasang umatras at kumuha ng ilang mga hakbang pabalik. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang katinuan, ang kanyang ekspresyon mula sa kahihiyan sa galit ay halos agad. Siya ang ikatlong Master Yates ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Paano siya maaaring matakot sa isang live-in son-in-law? Hindi pinangalagaan ni Harvey ang kilos ng ikatlong Master Yates. Sa halip, lumakad siya at tumingin sa paligid ng bahay. Lahat ay nakatingin sa kay Harvey, iniisip kung ano ang susunod na gagawin niya. Dahil sa paggalang sa aking asawa at hipag, pinibigyan ko ang pamilyang Yates mula sa Amerika at Buckwood ng isang huling pagkakataon. Pagkaraan ng 7 araw, nais kong lumuhod ang lahat at humingi ng tawad sa harap ng aking bahay. Tandaan, lahat, kabilang ang mga tao mula sa Amerika. Kung hindi mo magagawa iyon pagkatapos ng 7 araw, ito ay magiging simpleng conclusion. Masisiguro ko sa inyo na may isang dulo lamang para sa mga traidor na katulad nyo. Ito ay ang kamatayan, malamig na sinabi ni Harvey. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin sa kay Harvey na hindi makapaniwala. Pinyantaan niya ang pamilyang Yates mula sa Amerika. At nais niya silang lahat na lumuhod at humingi ng tawad. Pagkatapos ay tinawag ang mga ito bilang mga traidor. Ito ay masyadong nakakagulat. Maaaring ito ang pamilyang Yates mula sa una sa Amerika sa oras ng pagpupulong sa isang sitwasyon tulad nito na namamahala sa Texas sa lahat ng mga taon. Patayin ang batang ito. Tumakbo si Butler Yates kasama ang security at mga gwardya mula sa pamilyang Yates. Lahat sila ay nagpapakita ng nakamamatay na hangarin, tila handa nang tapusin ang buhay ni Harvey doon pagkatapos. Ang lahat ng mga mata ng mga tao ay kumibot sa sandaling ito. Ang mga taong nakakaalam ng totoong pagkakakilanlan ni Harvey ay bahagyang nanginginig. Ang mga tao na hindi pa rin nanginginig habang sila ay tumingin sa kay Harvey. Hindi mahalaga kung paano ito nakita ng lahat, maaaring ang gabing ito ay magtatapos lang sa pagdanak ng dugo sa Buckwood. Ang ekspresyon ng ikatlong Master Yates ay malungkot, ngunit siya ay itinaas ang kanyang kanang kamay upang ihinto ang mga aksyon ni Butler Yates kasama ang iba. Ang ikatlong Master Yates ay hindi isang walang muwang na duwag sa pamamahala sa Texas sa loob ng maraming taon. Taliwas doon, siya ay isang matalino at tuso na tao. Sa kanyang mga mata, isang buhay na lalaki lamang na manugang na lalaki ang mapagmataas na ito dahil sa suporta sa likod ng mga eksena. Kahit na ang pamilya Yates mula sa Amerika ay handa para dito, ngunit kailangan pa nilang mag-ingat sa loob lamang ng ganitong kaso. Hindi gaanong nagmamalasakit si Harvey para sa ikatlong Master Yates na pag-aalangan at sinabi ng malamig. Tandaan, ako ay napaka mapagbigay sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng isang buong linggo. Siyempre, hindi ko iniisip kung gusto nyo ang mga tagalabas na aso upang makabuo ng isang alyansa upang ibagsak ako. Linisin ko lang kayong lahat ng sabay-sabay upang makatipid ako ng oras. Tumalikod na si Harvey at umalis pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap na walang pakialam sa tingin ng lahat sa kanya. Bastard, manatili ka dito. Pinigyan ba kita ng pahintulot na umalis? Si Lola Yates ay kumukulo sa galit sa sandaling ito habang tinusok ang kanyang baston sa lupa. Sobrang mapagmalabi si Harvey. Umakbang pa siya sa miyembro ng pamilyang Yates hanggang sa kamatayan at nagbubuga ng walang kaparirikan sa proseso.
Naisip ba niya na siya ay maaaring maglakad mula doon na hindi nasaktan? Ang ikatlong Master Yates ay kumaway sa kanyang kamay sa sandaling ito. Pagkatapos ay bumulalas ng malamig, hayaan mo na lang siyang umalis ngayon. Ngayon ay isang malaking araw para sa pamilyang Yates. Walang pagmamadali. Kapag ang kasal kasama ang chief instructor ay maayos, madali itong durugan ang bug na ito mamaya. Si Lola Yates ay nagyelo, pagkatapos ay mahiyain na sumagot, pangatlong guro, naisip mo ang lahat. Ito ay hindi pa natin kailangan na harapin ang isang live-in son-in-law. Ang pagbisita ng chief instructor ay ang pangunahing kaganapan ngayong gabi. Kung maaari nating makuha ang punong tagapagturo na magpakasal sa ating pamilya, ang pamilyang Yates ay tiyak na magiging pinakadakilang pamilya sa buong South Light. Katulad nito, naiwan si Harvey sa ilalim ng tingin ng lahat. Ang ikatlong Master Yates pagkatapos ay muling nabawi ang kanyang walang humpay na ekspresyon sa sandaling ito, pagkatapos ay mahinahon na nagtanong. Hindi mo ba sinabi na ang punong tagapagturo ay darating? Kailan siya pupunta rito? Yumuko si Lola Yates at sumagot, hindi niya ginawang tukuyin ang oras, ngunit ipinapalagay ko na halos narito na siya. Hihilingin ko sa isang tao na tawagan siya. Maya-maya, agad na sumugod si Leighton Love pasulong na may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Pangatlong Master, Lola, nakipag-ugnay ako sa militar ngayon lang. Sinabi nila na dumating na ngayon ang punong tagapagturo. Ano? Lumapit siya. Kailan? Ang ikatlong Master Yates at si Lola Yates ay lubos na nagulat. Sinabi ng chief instructor na ibinigay na niya sa Yates family ang isang pagkakataon at sinabi sa atin na good luck. Ang mga salita ay nagdala ng kaunting kahulugan. Ang pangatlong guro Yates at si Lola Yates ay nakatingin sa bawat isa at sa iba pang habang pinag-iisipan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Maya-maya, nanginginig si Lola Yates nang siya ay isinawsaw ang kanyang baston sa lupa. Naiintindihan ko na ngayon. Dapat ay dumaan siya nung ang bastard na si Harvey ay nagbubuga ng walang kaparirikan. Maaaring isipin ng punong tagapagturo na hindi natin siya nirerespeto. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay umalis. Ang ikatlong Master Yates ay nagyelo at galit na bumulalas makalipas ang ilang sandali, mapanghamak ka, Harvey. Ikaw ay sinira ang aming pagkakataon. Lahat ng pamilya Yates ay bumalik sa kanilang katinoan pagkatapos sa pakikinig sa mga salitang iyon. Lahat ng ito ay dahil sa kay Harvey York. Kailangan niyang magbuga ng walang kaparirikan ng tama at ang chief instructor ay dumating at magbigay ng mga tagubilin. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay ginawa na ang punong tagapagturo ay labis na nagalit at umalis, sinira ang bawat solong plano na ginawa ng pamilyang Yates. Ang marumi na ito, si Harvey, ang pinakamalaking may kasalanan dito sa pamilya. Hindi lamang ang pamilyang Yates mula sa Buckwood, kundi kahit ng pamilya mula sa Amerika ay nanginginig din sa galit. Lahat sila ay nais na balatan si Harvey ng buhay na napakasama sa sandaling ito. Lalo na si Phoebe Yates, na handa na magpakasal sa punong tagapagturo at maging isa sa pinakamaimpluwensyang kababaihan sa buong bansa H. Ngunit sinira ni Harvey ang lahat sa sandaling ito. Maghintay ka lang, Harvey York. Hindi pa kami tapos sa iyo. Ang ikatlong Master Yates ay kumukulo na may galit. Pinalakas niya ang kanyang espiritu sa kung fu, at bahagya siyang dumating pabalik sa kanyang katinoan at kumalma. Pinahid niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nagtanong ng dahan-dahan. Mapangahas si Harvey na lumayo sa batas katulad nito. Ito ay dahil sinusuportahan siya ni Prince York sa likod ng mga eksena. Ang titig ng ikatlong Master Yates ay lumipat patungo sa karamihan, pagkatapos ay dahan-daw ang nagtanong muli. Lahat, hayaan niyo akong tanungin ito. Gaano karami ang alam niyo tungkol sa kay Prinsipe York? Medyo misteryoso siya. Kahit na bumaba siya sa pamilyang York, hindi rin niya ipinakita ang kanyang mukha ng madalas. Si Yvonne Xavier ang siyang nagpakita ng kanyang sarili ng higit pa sa lahat sa Sky Corporation, at pagkatapos ay si Ray Hart. Walang nakakaalam kung ano talaga ang mukha ni Prince York. Ngunit isinama na ng Sky Corporation ang pag-aari ng pamilyang York, ang pamilyang Silva, ang pamilyang Surrey, ang pamilyang Robbins,
ang Clouds at kasama ang iba pang malalaking pamilya. Ang korporasyon ay walang cap-oras ng anumang iba pa, ang rurok ng lahat sa Buckwood. Lahat ay nag-iisa. Ang ikatlong Master Yates ay naduling ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumingin sa kay Yoel. Yoel, paano mo nakikita ang sitwasyong ito? Si Yoel Graham ay tumingin ng malalim sa mga mata ng pangatlo Master Yates. Pagkatapos ay dahan-daang sumagot. Pangatlong Master, ako ay alam na narito ka na kumakatawan sa Yates family mula sa Amerika, Texas. Naturally, ang Texas ng Amerika ay mayroon ding kabutihang relasyon sa Buckwood. Dahil doon, binibigyan kita ng mungkahi sa labas ng kabaitan. Lumuhod at humingi ng tawad, pagkatapos ay mag-empake ng iyong mga bag at umalis sa bansa. Huwag na bumalik sa bansa kailanman muli. Hindi ka maaaring sumalungat sa lalaking iyon. Nabigla ang lahat matapos marinig ang mga sinabi ni Yoel. Lumuhod at humingi ng tawad. Pagkatapos ay umalis sa bansa. Tama iyan. Pangalawa ko ang opinyon na ito. Ang Buckwood ay hindi kasing simple ng pamilya Yates mula sa Amerika na iniisip. Iminumungkahi ko na ito ay ang pinakamahusay para humingi ka ng kapatawaran at umalis. Pangatlong guro. Mahirap para sa amin na magbigay ng isang pahayag sa Amerika kung may mangyayari sa iyo dito. Lahat ng iba pang mga mas mataas na ops mula sa gobyerno ng Buckwood ay nagsalita ng hiwalay. Pagkatapos ay sinabi ni Shane na Iswell na may hindi mababawas na ekspresyon, Third Master Yates, may ilang mga bagay na kailangan mong umatras dahil hindi mo magagawa ang kahit ano tungkol dito. Ito ay isang matalinong pagpipilian, hindi isang gawang duwag. Panghuli, tahimik na sumang-ayon din si Ryan Gotti, lahat ay tama. Pangatlong Master Yates, ang taong sayo na nagsalita ay hindi maaaring ma-provoke. Ang lahat ng mga tao ay kinakatawan malapit sa tuktok ng circle sa lipunan ng Buckwood. Ang puso ng lahat ay nanginginig pagkatapos marinig na sumasang-ayon sila sa bawat isa tulad nito. Hindi sila maglakas loob na magsabi ng isang salita dati. Ngunit ang saloobin ng taong iyon ay ginawa lamang itong kristal na malinaw. Nais niyang lumuhad ang pamilyang Yates mula sa Amerika at humingi ng tawad, pagkatapos ay umalis sa bansa. Sa sandaling ito, natural na sinusubukan nilang payuhan ang ikatlong Master Yates na gawin ang tama. Ito ay dahil iyon ang mabait na dapat gawin, hindi nila nais na mamatay si Third Master Yates sa Buckwood. Ito ay magiging masama para sa Buckwood sa kabuuan. Ngunit hindi sila maglakas loob na himukin ang lalaking iyon. Iyon ay kung bakit maaari lamang nilang subukang hikayatin ang ikatlong Master Yates. Ang ikatlong Master Yates ay nalilito. Tinitingnan ng karamihan ng tao na may isang hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa mukha niya. Hindi niya maaaring pukawin ang isang Prinsipe York lamang. Ano ang isang biro? Ayon sa kanyang kaalaman, ang tanging tao na hindi niya maaaring mag-provoke sa lahat sa Southlight ay ang sobrang misteryosong Chief Instructor. Ano ang halaga ng Prince York? Gusto ba niya na lumuhad siya? Hey, alam ko kung ano ang sinusubukan niyong sabihin. Bigla, isang malamig na ngiti ang lumabas mula sa mga gilid ng bibig ng pangatlong Master Yates. Ang lahat ng mga taong naruroon doon ngayong gabi ay kumakatawan sa itaas na circle ng lipunan ng Buckwood. Maliwanag, gagawin nilang kumakatawan sa mga interes ng Buckwood. Ngayon na ang pamilya Yates mula sa Amerika ay dumating dito na may napakalawak na kapangyarihan, patay na sila sa pagkuha sa merkado ng Buckwood. At ang paggawa nito ay makakaapekto sa interes ng mga taong naruroon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang gamitin ang pangalan ni Prince York mula sa Sky Corporation upang sugpuin siya, pagkatapos ay pilitin siya sa labas ng Buckwood. Paanong masayang maingay? Paano walang muwang? Sa paningin ng Third Master Yates, ang mga maliliit na trick na iyon ay ang ginagamit laban sa kanya ay katumbas ng mga taong nagpapakita sa harap ng isang dalubhasa na katulad niya. Bukod sa pagmamataas ng pamilya Yates mula sa Amerika, nais ng ikatlong Master Yates na makita kung sino ang maglakas loob na pukawin siya sa buong Southlight bukod sa Chief Instructor. Gusto niya ang kabuuan ng Buckwood. Hindi niya inilaan na palayain din ang Southlight. Masisira niya ang Sky Corporation. Papatayin niya si Prince York kasama nito.
At si Harvey York ay mamamatay ng isang walang libing na kamatayan. Dahil naruroon ang ikatlong Master Yates, walang makakayang pigilan siya mula sa pagkilos, kahit na ang mga Diyos sa kanilang sarili. Nang walang pangalawang pag-iisip, ang ikatlong Master Yates ay malamig na sumulyap sa karamihan at sinabi sa pagpatay na layunin, "Naririnig ko ang lahat ng inyong mga alalahanin, ngunit mayroon din akong isang bagay na sasabihin sa lahat na naririto. Ngayong gabi, may isang kaganapan lamang para sa party. Mula ngayon, ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay opisyal na itinakda ang paa sa Buckwood. Magkakaroon ako ng isang hiwan ng pie sa merkado ng Buckwood. Sabihin mo sa akin kung handa kang makipagtulungan sa akin. Kukunin kong tiyaking gagantimpalaan ka kapag nagtagumpay ako sa hinaharap." Si Yoel Graham at iba pa ay napasinghap matapos marinig ang mga salita mula sa ikatlong Master Yates. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubos na kakilakilabot sa puntong ito. Hindi nila inakala na hindi siya susuko, at siya ay nais pa ring pumasok ang buong puwersa sa Buckwood. Pagkatapos ay hiniling sa lahat na makisama sa kanya sa publiko. Gusto niyang pumunta sa ulo laban sa lalaking iyon. Matapos huminga ng malalim, pagkatapos ay gumawa si Yoel ng pahayag. "Ikatlong Master Yates, sinabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin sa iyo. Mula sa pananaw ng gobyerno, hindi namin gagawing makagambala sa kompetisyon sa loob ng circle ng negosyo kung ito ay sa loob na dahilan, at hindi rin kami makagambala dito. Mangyaring maunawaan." Pangatlong guro. Ang titig ng ikatlong Master Yates ay kasing lamig ng yelo, siya ay hindi mapipilit ang mga tao mula sa gobyerno. Pagkatapos ay malamig siyang nagtanong, "Fine, ano ang tungkol sa iba?" Ang mga makapangyarihang tao mula sa Morgan Financial Group ay tumingin ang bawat isa at pagkatapos ay sinabi ng nagkakaisa, "Handa kaming sundan ka." Pangatlong guro. Kahit na ang mga taong iyon ay hindi mas mataas ang kanilang dibisyon, sila pa rin ang mga tagapagsalita sa Buckwood. May hawak pa rin silang kaunting impluwensya bukod. Ang ikatlong Master Yates ay isang powerhouse din mula sa ibang bansa. Nasa parehong bangka silang lahat, malinaw, ang mga taong iyon ay naging mga kulang para sa pangatlong Master Yates. May mga pamilya at negosyo pa rin at mga koneksyon sa ibang bansa na naruroon. Lahat sila ay alam ang buong mabuti kung aling panig ang pipiliin. Ang kanyang tingin pagkatapos ay sa wakas ay lumipat patungo sa kay Shane na Iswell. Narinig na niya na si Master na Iswell ay isang master ng appraising antiques. "Hindi ko pa nakuha ang pagkakataon upang makilala ka ng personal. Sa bihirang pagkakataon na ito, sigurado akong gagawin mong nais na makipagtulungan sa pamilyang Yates mula sa Amerika. Hindi ba?" Ang bawat tao'y tumingin sa mukha ni Shane. Ang pamilyang na Iswell ay isa sa huling dalawa na nakaligtas sa mga pamilyang unang rate sa Buckwood. Ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay walang alinlangan na mga lingkod para sa pamilyang Yates mula sa Amerika. At ang unang rated na pamilya, ang pamilyang na Iswell, ay nagkaroon na hindi pa gumawa ng pahayag. Ang pahayag ni Shane ay maaaring magpasya kung paano ang buong Buckwood na nagpapatakbo ang circle ng negosyo. Inabot ni Shane ang kanyang kamay upang kuskusin ang kanyang kilay, ang kanyang ekspresyon ay lubos na kakilakilabot. Gustong-gusto ng pamilyang na Iswell na manood ng mga away mula sa malayo, hindi sila interesado sa aktwal na pakikilahok sa kanila. Ngunit walang ibang paraan sa oras na ito, matapos ang pamilyang Silva, ang pamilyang Cloud, ang pamilyang Robbins, ang pamilyang Surrey, at York family ay nawasak ng paisa-isa. Ang pamilyang na Iswell ay nakasisilaw tulad ng isang firefly sa madilim na gabi. Bukod dito, ang pagtingin sa isang bahagi ng merkado ng Buckwood dati, ang kapangyarihan ng pamilyang na Iswell sa ganitong sandali ay tumaas ng kaunti. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ikatlong Master Yates ay ma-save si Shane para sa huli bago magtanong sa kanya. Matapos makita ang katahimikan ni Shane, ang third Master Yates pagkatapos ay nagbigay ng isang malabong ngiti. "Master na Iswell, nagbigay ka ng mga lektura sa Texas dati. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong malaman kung gaano kalakas ang pamilyang Yates mula sa Amerika. Alam ko na ang pamilyang na Iswell ay malakas ngayon, ngunit alam mo ng buo kung paano pumili kung ikaw ay nais na maging mas malakas ang iyong pamilya.
Ngayon, kailangan mong sabihin sa akin ng malakas ang iyong tugon at malinaw. Kabanata 1215. Ang ikatlong Master Yates ay nagpapakita ng isang mukha na puno ng katwiran. Bumantong hininga si Shane na Iswell matapos makita siyang ganito. Alam niya na kahit anong panig ang pinili niya, ang pamilya na Iswell ay maaga o magiging kaaway ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Kahit na nagtatrabaho sila sa kanila noon, anong mangyayari pagkatapos? Ito ay isa pang bagay kung maaari silang maging mga kalaban para sa lalaking iyon. Kahit na sila ay manalo ng mahimala, ang pinahintulutan ng pamilya Yates mula sa Amerika ang pamilyang na Iswell ay mawawala ang kawit ng madali. Hindi nila hayaan ang iba na makagambala sa kanilang mga gawain. Kung pinili ng pamilyang na Iswell na kunin ang pamilya Yates mula sa panig ng Amerika, kung ano ang iba pang mga pakinabang bukod sila sa pagiging kanilang mga pawns. Mabuti na alam niya ng lubos kung paano pumili, ibinagsak ni Shane ang kanang kamay sa sandaling ito, pagkatapos ay tumingin sa kay Third Master Yates nang walang anumang emosyon sa kanyang mga mata. Pangatlong guro, kailangan kong bigon ka. Ang pamilya na Iswell ay makakasama sa kay Prince York mula sa Sky Corporation. Boom! Ang mga salitang iyon ay lubos na nakakagulat. Dumating sila na parang tinamaan ng kidlat, narinig ang mga pagsinghap mula sa karamihan. Medyo maraming mga panga ng mga tao ang halos bumaba sa lupa. Sa korte ng bahay ng Third Master Yates, siya ay lubos na nangangibabaw. Gayunpaman, pinili pa rin ni Shane ang Sky Corporation. Siya talaga ay pinili si Prince York. Pupunta siya laban sa Third Master Yates. Ligtas na sabihin na hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Agad ang ngiti ng ikatlong Master Yates ay nawala. Ang isang mapanirang hitsura ay mabilis na pinalitan ang ngiti sa mukha niya. Nang lumipat ang kanyang tingin kay Shane, maging ang marunong at malalim na tao, si Shane, ay hindi makakatulong ngunit nang inag. Medyo natakot na siya sa sandaling ito, ngunit isang puwersa na gumawa sa kanya na manatiling kalmado. Shane na Iswell, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Aling panig ang pipiliin mo? Ang ekspresyon ng ikatlong Master Yates ay kasing lamig ng isang glacier na hindi matunos sa isang buhay. Ang iba pa mga taong naruroon ay natakot pagkatapos marinig ang boses niya. Alam ng lahat na galit si Third Master Yates. Mataas ang katayuan ni Shane sa South Light. Siya ang patriarch ng Appraising Antiques, ngunit kahit gaano pa niya ikumpara ang kanyang sarili sa ikatlong Master Yates na may katayuan at kayamanan, mayroon pa rin isang malaking puwang sa pagitan nila. Sinubukan niyang hikayatin ang ikatlong Master Yates na sumuko. Pagkatapos ay tinanggihan pa niya ang alok upang makipagtulungan sa kanya. Ang mga pagkilos na iyon ay lubos na nakagalit sa ikatlong Master Yates. Sa sandaling ito, kahit ang balbas ni Shane ay nanginginig. Malinaw, natakot siya, ngunit kahit na natatakot siya, ang kanyang desisyon ay hindi nagbabago sa sandaling ito. Iyon ay dahil kapag nakatayo sa Sky Corporation ay katumbas ng pagtayo mismo sa kay Harvey. Hindi lamang siya si Prince York mismo, ngunit siya din ang Chief Instructor. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang pamilya Yates ng Amerika ay maaaring, hindi nila kailanman maihahambing ang kanilang sarili sa Chief Instructor. Hindi nila alam ang totoong pagkakakilanlan ng punong tagapagturo. Kung ginawa nila, hindi sila kailanman maglakas loob na kumilos ng walang kabuluhan. Si Shane ay nagbuntong hininga ng lihim, ngunit hindi niya masabi ang mga iyon nang malakas ang mga salita. Ang pagkakakilanlan ng Chief Instructor ay nangungunang lihim. Walang sino man ang maaaring magpatagas sa impormasyong ito. Alam ni Shane na ito ang kanyang makakayang pagkakataon na kumapit. Kung nakuha niya ang pagkakataon, kahit na ang Iswell's family ay hindi maaaring tumaas sa mga ranggo agad, hindi maging isang problema para sa kanya upang mapanatili ang kanyang posisyon. Tumayo si Shane sa susunod na sandali, pagkatapos ay mahigpit na sumagot, "Pangatlong guro, mula nang tinanong mo ako, dapat nasagutin kita ng time team. Pinipili kong tumayo sa pamamagitan ng Sky Corporation. Kung sino man ang nakatayo laban sa Sky Corporation ay laban sa pamilyang na Iswell." Nagpakita si Shane ng isang malamig na ekspresyon sa sandaling ito. Ang kanyang mga salita ay kasing lamig din ng yelo,
Lahat ay nakakuha ng nakakapanindig balahibo matapos makita si Shane sa ganitong paraan. Siya ay tumayo ng kanyang ulo kasama ang Third Master Yates sa kanyang sarili. Naghahanap siya ng kanyang sariling kamatayan. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1216. Ang kapaligiran ay nahulog sa pin drop na katahimikan. Walang sino man ang nang-ahas na magbigkas ng isang salita. Pumalakpak, pumalakpak. Sa gitna ng katahimikan, may nagsimulang pumalakpak, isang malamig na yelong ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay ang ikatlong Master Yates na pumalakpak. Sinukat niya si Shane na iswel na may parehong nagyayelo na sulyap. Sa sandaling iyon, kahit na ang ikatlong Master Yates mismo ay hindi naniniwala. Ipinagpalagay niya na walang manggahas na sumuwi sa kanyang utos. Nang pumasok siya sa Buckwood, naramdaman niya na ito ay isang kinakailangan para sa lahat na lumuhad sa harap niya. Sino ang inaasahan na maraming hindi natatakot sa kamatayan, at kahit na nang ahas na maliitin ang kanyang kapangyarihan sa pinakaunang araw na siya ay pumasok sa Buckwood. Ayaw nang mabuhay si Harvey York. Tiyak na hindi alam ni Prince York kung ano ang mabuti para sa kanya. At ngayon, kahit si Shane na iswel ay hindi nagpapakita ng paggalang sa ikatlong Master Yates. Pagkatapos nito, ang ikatlong Master Yates ay sumabog sa pagtawa. Ito ay isang masamang tawa na ginawa na tumindig ang buhok ng sinuman. Nasaan ang kanilang paggalang? Ang paggalang sa ikatlong Master Yates ay naipon para sa napakaraming taon ay talagang tinapakan at binato sa lupa sa mismong araw na ito. Galit na galit. Ang ikatlong Master Yates ay matingkad, na puno ng walang anumang galit. Gusto niyang pumatay. Ang tawa ng ikatlong Master Yates ay umalangaw sa buong silid. Nagsalita siya ng walang pakialam, tila ito ay matagal na rin mula nung ipinakita namin ang Yates ng Amerika ang kapangyarihan. Nakalimutan ng mundo kung gaano kalaki ang aming pamilya. Hindi kami maglakas loob. Maraming halos lumuhad sa paningin. Hindi sila pinansin ng ikatlong Master Yates. Sa halip, siya ay ngumiti at sinabi, mukhang kailangan nating gawin ang mga bagay at ipaalam sa mundo ang paraan ng pagtatrabaho natin, Butler Yates. Si Butler Yates, na nakasuot sa isang tuxedo, ay nagsuot ng katulad na malamig na ekspresyon. Huwag mag-alala, pangatlong guro. Gagawa ako ng perpektong pag-aayos para sa mga taong ito at linawin ang lahat. Naririnig ang kanilang pag-uusap, lahat ay naging ganoon katakot na bumagsak sila sa lupa. Galit na galit si Third Master Yates. Maging si Shane, na nakaharap laban sa kanya, ngayon ay pakiramdam na bahagyang natakot. Oo, pinili niya ang panig ni Harvey York na walang pag-aalangan. Ngayon, gayunpaman, natatakot siya na hindi niya magagawang gumawa ng isang hakbang palabas ng Yates Mansion. Dahil nandito si Yul, maaasahan lang ni Shane iyon na ang ikatlong Master Yates ay hindi maglakas loob na pumatay. Kung hindi man, ang buhay ni Shane ay magtatapos ng tama doon at pagkatapos. Pero hindi pinagsisihan ni Shane ang kanyang pinili. Sa tabi ng ikatlong Master Yates ay halos magpakamatay. Ngayon, ang natitirang bahagi ng Yates ay sumakay sa kay Third Master na awtoridad at nagsimulang magsalita. Kapag ang isang tigre ay hindi nagpapakita ng kanyang galit at kapangyarihan, parang may sakit ang pusa, ha? Gaano ka ikaw katapang? Pumunta sa Amerika at alamin kung sino ang eksaktong pangatlong Master Yates. Nang ahas ka na huwag igalang ang ikatlong Master Yates kapag nakikipag-usap siya sa iyo ng magalang. Ikaw ba talaga ay nais siyang gumawa ng aksyon at bigyan ka ng lasa ng kamatayan? Ang lahat ng mga Yates ay hindi mapigilan ang panunuya. Ang kanilang tingin sa kay Shane ay nagdala ng isang halo ng parehong panlalait at kasakiman. Sa kanilang mga mata, pinili ng mga naiswel na magkasama sa magandang balita ng Sky Corporation. Kung ang lahat ay nagtagumpay, mas kaunti ang mga tao na hatiin ang kanilang bahagi. Marami pang yaman na makuha. Hahaha, ang Yates ng Buckwood lahat ay sumabog sa kaguluhan at tawa. Ang mga mata ni Third Master Yates ay nahulog sa kay Shane at ang kanyang noo ay nalubog sa malamig na pawis.
Humakbang si Third Master Yates pasulong at inabot ang isang kamay upang tapikin si Shane ng 2 beses na nakangiti. Hindi na kailangang matakot, Shane na Iswell. Hindi kita papatayin ngayong gabi. Hindi pa ito ang oras. Sasabihin ko sa iyo, sa iyong sariling mga mata, kung paano ang napiling pagpili sa iyo ay haantong sa pagtatapos ng mga naiswells. I'll make you kneel before me at aminin mo ang pagkakamali. Iuntog mo ang iyong ulo laban sa lupa at humingi ng tawad sa akin na hayaan ang mga naiswells na hindi ka mabubuhay o mamatay noon. Hahaha. Ang masamang tawa ni Third Master Yates ay umalangaw sa buong Yates Mansion. Ang bawat naruroon ay tumulo sa malamig na pawis. Ang ikatlong Master Yates ay hindi nakalimutan. Siya ay isang demonyo mula sa Amerika. Sino ang maaaring hamunin ang kanyang kapangyarihan at katayuan? Ang nanginginig na si Shane na Iswell ay nagtapos sa pag-alis sa tulong ni Yoel Graham at marami pang iba. Isa-isang, umalis ang mga panauhin. Ang ilan sa kanila ay hindi mahawakan ito at isuka ang kanilang hapunan sa tabi ng kalsada. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang takot ng ikatlong Master Yates ay katulad ng isang madilim at malalim na anino sa kanilang mga puso. Kahit na ang mga kinatawan ng mga kumpanya sa ibang bansa na pumili sa panig ng ikatlong master, tulad ng Morgan Financial Group at ang pangkat ng pinansyal, ay napuno ng mas manipis na kakilakilabot. Napagtanto nila na ang ikatlong Master Yates ay ang pagmamataas ay tiyak na lunukan sila ng buhay sa malapit na hinaharap. Sa kasamaang palad, wala silang pagpipilian, kung hindi sila tumayo kasama ang ikatlong guro, sila ay tumatakbo sa ulo sa mga lalamunan ng kamatayan. Nang gabing iyon, ang kabuuan ng pangitaas na klase ng bakod ang mga elite ay inalog. Ang mga madilim na ulap ay lumusot sa buong lungsod, na nagbabanta na gumuho at mahulog. Malapit na ang bagyo, lamang hanggang sa umalis ang lahat ay nagpahinga ang ikatlong master sa kanyang grand chair. Sabihin mo sa akin, anong uri ng mga tao ang nagtatrabaho sa ilalim ni Prince York? Umakbang si Layton, na natakot. Pangatlong guro. Ayon sa impormasyong nakalap namin, sila ay binubuo ng Underworld ang hari ng Southlight, si Tyson Woods, pati na rin ang mga masters ng Underworld, si Old Niner at George Zabel. Ang hari ng Underworld, pinag-isipan ng ikatlong Master Yates ang impormasyon para sa isang maikling sandali bago sabihin ang magaan sa kanyang puso. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay magsisimula tayo sa mas maliit. Butler. Ngayong gabi, alisin si George Zabel at Old Niner. Dalhin dito ang 2 kampyon sa boxing at gawin ito ng mabilis. Huwag sayangin ang aking oras. Opo, Ginoo. Si Butler Yates ay hindi naglakas loob na magsalita ng isa pang salita, ngunit siya ay alam ng mabuti na ang ikatlong Master Yates ay lampas ang galit. Ang inilaan ng ikatlong Master na gawin ay maglaro ng laro ng pusa at daga. Nais niyang sirain ang mga kalalakihan sa paligid ni Prince York. Pagkatapos lamang nito ay magpapatuloy siya sa pagdurog sa kay Prinsipe York. Ito ay ang palaging paraan ng ikatlong master sa paggawa ng mga bagay. Kung may nang-ahas na sakta ng mga Yates ng Amerika, ang kanilang buong pamilya ay papatayin. Ang dahilan kung bakit ang mga Yates ng Amerika ay tinawag bilang hari ng Texas ay hindi dahil sa kanilang uri ng kalikasan. Sa halip, ito ay dahil sa kanilang kalupitan, samantala, ang natitirang bahagi ng Buckwood Yates ay nagpalitan ng sulyap sa isa't isa. Hindi nila inaasahan na kumilos ang ikatlong master sa ganoong masungit na paraan. Nag-utos na siya ng isang magdamag na counter-attack. Ang Yates ng Buckwood ay natagpuan ng kaluwagan sa katotohanan na lumuhod sila sa harap niya ng walang pag-aalangan sa sandaling pumasok siya sa Buckwood. Ang paghusga mula sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at pangangibabaw, ang kanilang pamilya ay nakilala ang isang kakilakilabot na pagtatapos ay nabigo silang gawin ito. Ito ang totoong kapalaran ng mga alipin. Kung kasama nila si Keith, marahil ang mga Yates ng Buckwood ay maaari pa ring maghang sa isang maliit na shred ng dangal. Sa kasamaang palad, walang bagay tulad ng kung ano, kung at baka sa mundong ito. Kasabay nito, sa Sky Corporation. Hindi bumalik si Harvey sa Gardens residence ngayong gabi.
Sa halip, inutusan niya si Tyson na mag-ayos ng isang magbabantay sa Gardens residence bago at kaagad na pamunta sa kanyang tanggapan. Doon, sina Ray Hart, Ethan Hunt, at Tyson Woods lahat ay naruroon. Tinapos ni Harvey ang kanyang tawag kay Yoel. Pinakawalan niya ang isang maliit na pagtawa. Paanong kawili-wili, hindi ko inaasahan na si Master na Iswell na tumayo sa amin sa oras na ito. Hindi ba laging sinusubukan ng mga na-Iswells na manatiling neutral? Tumawa si Ethan. Punong tagapagturo, si Master na Iswell ay hindi bobo. Alam niyang may kapangyarihan ka. Gusto lang niyang maghanap ng kamatayan kung siya ay tumabi sa mga Yates ng Amerika, hindi ba? Sinabi ni Ray, CEO York, batay sa impormasyong mayroon ako, ang mga Yates ng Amerika ay talagang lubos na malakas. Ang kanilang lakas ay karibal sa huling ilang pamilya na nasa gitna ng 10 pamilya ng bansa H. Dagdag pa, ang ikatlong Master Yates ay kilala bilang isang baliw. Hindi posible na tapusin ang mga bagay na mapayapa sa oras na ito. Tumawa ulit si Harvey. Ang ikatlong Master Yates ay mapahamak kung atakihin siya sa lalong madaling panahon. Bibigyan ko siya ng 1 linggo. Kung nagmamadali siyang mamatay, hindi niya ako masisisi sa hindi pagsunod sa anuman sa aking pangako. Ang totoo, hindi talaga may istorbo si Harvey tungkol sa Third Master Yates. Gayunpaman, ang mga bagay ay maaaring maging mas kawili-wili kung ang ibinigay ng Yates ng Amerika ang kanilang lahat sa bagay na ito. Kasabay nito, sa Buckwood Royal Karaoke Box, si George Zabel at Old Niner ay umiinom sa kwarto. Ang kanilang mga katayuan ay kumuha ng isang makabuluhang pagliko kumpara sa dati. Ngayon ay sinuportahan nila si Harvey York. Dagdag pa, si Tyson Woods ay naging bagong hari ng underworld ng Southlight. Dahil sa mga salik na ito, tumaas ang kanilang mga katayuan sa pinakamabilis. Sa mga araw na ito, nagsimula na silang talakayin kung paano at maaari nilang mapaputi ang kanilang mga reputasyon at magsimula ng isang malinis at disenteng negosyo. Pagkatapos ng lahat, ang merkado ng Buckwood ngayon ay kapaki-pakinabang. Kung talagang nais nilang gumawa ng ilang mga kontribusyon sa Buckwood, tiyak na mag-aalok sa kanila si Harvey ng pagkakataon upang magtagumpay. Iminungkahi ni George at siya si Old Niner ay maaaring magsimula ng isang kumpanya ng seguridad. Gamit nito, makakatulong sila sa kanilang mga kasama na mayroon dati ay nagtrabaho sa ilalim nila. Hindi lamang sila makakakuha ng isang disenteng kita, ngunit sila ay maaari ring mapaputi ang kanilang nakaraan sa daan. Sila ay papatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ngayong gabi, abala ang dalawa sa pagtalakay sa final na mga detalye ng kanilang plano. Sa sandaling iyon, ang mga hiyawan ay umalangaw sa labas ng kwarto. Lahat ng mga tauhan nina George at Old Niner ay ngayon malamig na nakahandusay. Bang! May sumipa sa pagbukas ng pinto, isang pangkat ng mga kalalakihan ang pumasok mula sa labas. Ang kanilang pinuno ay si Butler Yates, na nakasuot sa isang suit, may dalang isang banayad at pino na disposisyon. Sino ka? Alam mo ba kung anong lugar ito? Si Old Niner ay tumaas ng isang galit na sigaw. Wala pa rin siyang nawala sa aura na galit mula sa kanyang mga araw sa underworld. Mahinahon na sumagot si Butler Yates, si Old Niner ka ba? At ang isa ay si George Zabel, tama ba? Manggahas ka na kumilos tulad nito kapag alam mo kung sino kami. Si Old Niner ay sinabi, ang buong underworld ng Buckwood ay ngayon nasa ilalim ng kanilang hinlalaki. Sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na saktan sila? Ha! Ikaw talaga ang hinahanap namin. Nakita nyo, mayroon akong 2 kapatid dito na may isang bagay upang hilingin sa inyo. Si Butler Yates ay nagpakita ng ngiti. Sino? Tatanungin mo kami kung ano. Lumabot si Old Niner. Gawin nilang nais na magtrabaho sa ilalim namin. Natagpuan mo ang maling tao. Ang 2 sa amin ay nagpasya na magretiro mula sa underworld at magsimula ng isang disenteng negosyo mula ngayon. Kailangan mong matugunan ang mga ito kung gusto mo o hindi, sinabi ni Butler Yates na malamig. Tulad ng tumigil siya sa pakikipag-usap, ang kanyang mga subordinate ay na-back up sa malayo. Sa pasukan, lumitaw ang 2 silhouette.
Ang isa sa kanila ay madilim ang balat at tanging ang kanyang mga mata ay maputi at ang ngipin. Ang isa pa ay may sakit na map-otla, na may nalalanta na madilaw-dilaw na buhok. Ang tanging pisikal na pagkakapareho ng dalawang ibinahagi ay ang mga gintong sinturon ay nakalakip sa kanilang mga baywang. Natagpuan ni Old Niner ang paningin na nakakatawa. Ano ang kasama ng dalawa? Ang pamamaril para sa isang pelikula. Nakuha mo na rin ang gintong sinturon sa iyo, ha? Habang si Old Niner ay nalibang, hindi nagbahagi si George ng kanyang damdamin. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang retiradong pribadong investigator. Ang kanyang trabaho ay walang iba kundi ang pagkuha ng impormasyon mula sa lahat ng uri ng mga mapagkukunan. Nang makita ni George ang dalawang bagong dating, nahulog ang kanyang mga mata sa kanilang sinturon at kumibot. Iyon ang mga sinturon ng mga kampyon sa boxing. Aling kategorya ang iyong pag-aari? Mga kampyon sa boxing. Si Old Niner ay nagulat. Hindi siya isang Polaka na mabuti. Siyempre alam niya kung ano ang ibig sabihin ng maging boxing kampyon. Ang kanilang mga nakakasakit na pamamaraan ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong katutubong. Ito ay isang simpleng bagay para sa kanila na pumatay ng isang tao sa isang solong suntok. Ang problema, bakit ang dalawang boxing kampyon ay dumating sa kay Old Niner at George? Ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni George, sa kanya na matindi ang tono. Ang dalawang ito ay hindi gusto ng marami. Sa ngayon, lahat sila gusto ay humiram ng iyong ulo. Ngumiti si Butler Yates at tumalikod, bago isinara ang pinto. Si Old Niner at George Zabel ay nagpalitan ng madilim na hitsura. Sa susunod na segundo, bawat isa ay kumuha ng isang upuan at inihampas. Wala nang ibang magawa, kahit na sinubukan nilang tumakas, hindi ito makakatulong. Arg! Maya-maya, naririnig ang mga hiyawan na tumunog muli. Sa labas ng kwarto, si Butler Yates ay nakatiklop pareho sa kanyang mga kamay sa likuran niya, isang ngiti sa kanyang mukha. Sa kabila ng walang tigil na mga hiyawan mula sa loob ng karaoke box, walang kaunting pagbabago sa kanyang tahimik na ekspresyon. Sa kabilang banda, ang lahat ng kanyang mga tauhan ng mga mata ay kumibot. Sinasabing hindi kailangan ng isang tao upang patayin ang isang tao. Tila, ang dalawang kampyon sa boxing ay ginawang hindi ibahagi ang damdamin. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng pagdurusa ni Old Niner at George Zabel, ang dalawang masters ng underworld ng Buckwood, ay nagdusa sa ilalim ng mga kamay ng mga kampyon sa boxing sa loob. Kalahating oras ang lumipas, ang dalawang kampyon sa boxing ay lumabas. Nakangiti sila, na parang wala silang ginawa na mahalagang kabuluhan. Halos agad, lumabas ang balita, ang buong circle ng Buckwood ay nasa itaas na klase ay alam kung ano ang naganap. Ang galit ni Third Master Yates ay pinukaw, at si Old Niner at George Zabel, ang mga pawns ni Prince York, ay kabilang sa mga unang natanggal. Ang kanilang mga tauhan lahat ay patay, o nagdusa sa mabigat na pinsala. Bagaman hindi namatay si Old Niner at George Zabel, lahat ng kanilang mga buto ay nadurog, at pareho silang halos hindi makahinga. Ang tanging kadahilanan na ang dalawa ay hindi pa tinanggal ng buo ay dahil nais na ipadala ng ikatlong master ang isang babala sa kay Prince York. Natanggap ni Harvey ang balita sa susunod na araw, tulad niya lumabas ng bahay. CEO York, may malaking nangyari. Kagabi, ang mga kalalakihan ni Old Niner at George Zabel lahat ay inatake. Karamihan sa kanila ay namatay, o mabigat na nasugatan. Pareho sina Old Niner at George Zabel ngayon ay nasa ospital, na may bahagyang paghinga. Si Tyson Woods ay nakatayo sa tabi ni Harvey, may suot na madilim na mukha. Sina Old Niner at George Zabel ay maaaring isaalang-alang bilang mga underlings ni Tyson. Sa kanyang mga underlings sa tulad ng isang estado, ito ay parang may sumampal kay Tyson sa mukha. Kaya, ang ikatlong Master Yates ay tunay na nang ahas na mag-atake. Kahit si Harvey ay natigilan. Hindi niya inaasahan na ang pangatlong Master ay kumilos ng labis. Galit na galit si Tyson, hindi ako naghanda ng maayos at sapat. Ang ikatlong Master Yates ay isang baliw.
Ang dalawang boxing na mga kampyon na dinala niya mula sa Texas ay masyadong nakakatakot. Pareho silang mga eksperto na pinamamahalaang nanatiling buhay sa ring sa boxing. Magaling sila sa pahirap. Dapat ay hindi nila nakakaya si Old Niner at George. Si Old Niner at George ay nadurog ang lahat ng kanilang mga buto sa isa't isa. Ang mga taong ito ay nagpapadala sa atin ng isang mensahe, CEO York. Tingnan muna natin sila sa ospital. Si Harvey ay nagsuot ng isang nagyayelo na ekspresyon. Sa ospital, nakita nila si George at Old Niner lahat ay nakabalot tulad ng mga dumplings. Nagkaroon ng tsismis at ito ay salamat sa magdamag na operasyon ng mga doktor, na ang kanilang buhay ay nailigtas. Kung hindi man, ang dalawa ay patay na. Tinapik ni Harvey ang mga kumot na sumasaklab sa dalawa. Ang kanyang nagliliyab na tingin ay agad na nahuli ang isang bagay. Si Old Niner at George ay nagkaroon na ang kanilang mga buto ay nadurog sa piraso, na ang mga hinlalaki lamang ang naiwan na hindi nabali. Kahit na ang dalawa ay pinamamahalaang masagip, maaari lamang silang mabuhay ng kanilang buhay sa mga wheelchair. CEO York, pareho silang subordinate ko. Kukunin kong ayusin ang sama ng loob sa aking sarili. Bibigyan kita ng kasiya siyang resulta, panigurado. Pinahawak ni Tyson ang kanyang ngipin. Dapat niya itong ayusin, kung hindi man, hindi siya magiging angkop upang mapanatili ang kanyang pamagat bilang hari ng underworld. Tumingin si Harvey kay Tyson ng isang maikling sandali. Pagkatapos, siya ay sinabi, "Alright. Hindi ito magiging isang problema para sa'yo na haharapin mo ang dalawang kampyon sa boxing ng Texas. Bilang para sa akin, kukunin ko mismo si Third Master Yates." "Opo, Ginoo," yumuko si Tyson. Kabanata 1220. Ang karaniwang umaga na abala at maingay na Buckwood ay pinalitan ng lubos na katahimikan. Yaong mula sa itaas na klase ng Buckwood, na madalas ay nagpaparada ng kanilang kayamanan, ngayon ay nagtatago sa kanilang respetadong mga tahanan habang nanginginig sila sa takot. Ang mga Yates ng Amerika ay tunay na mapagmataas. Kahit na sinabi na ang isa ay hindi kailangang gumawa ng marami upang patayin ang isa pa, ang kilos ng Yates na pagdurog sa mga buto sa mga piraso ay lampas na malupit. Ang biktima ay hindi mabuhay o mamatay sa kapayapaan. Ang maraming pamilya at korporasyon na mayroong napiling maging neutral ay nagsisisi na ngayon sa kanilang mga desisyon. Ang bawat isa sa kanila ay natatakot na makuhang aatakihin ng mga Yates ng Amerika. Ito ay totoo lalo na para sa mga naiswells. Sa kabila ng pagiging isang nangungunang pamilyang klase, wala silang ugat upang mapatakbo ang kanilang mga negosyo ngayon. Lahat ng pamilya ang mga gwardya ay matatagpuan sa bawat pulgada ng Naiswells Mansion. Wala sa mga Naiswells ang nang-ahas na gumawa ng isang hakbang sa labas. Alam ni Shane Naiswell na ang ikatlong guro ang pag-atake ni Yates kagabi ay isang babala lamang. Ang kanyang susunod na target ay tiyak na ang Naiswells. Gayunpaman, hindi pinagsisihan ni Shane ang kanyang desisyon. Kahit na sumalungat sila sa mga Yates, mayroon pa rin isang maliit na pagkakataon para sa kanila na muling tumaas. Sa kabaligtaran, kung nasaktan nila ang taong iyon, kung gayon marahil mawawala sila sa mundong ito ng buo. Ang Yorks, Silvas, Clouds, Robbins, at ang Surreys ay patunay na. Sa mansion ng Yates, ang ikatlong Master Yates ay nakaupo sa kanyang grand chair, naglalaro na may dalawang walnut sa kanyang mga kamay. Ang pag-atake kahapon ay nasiyahan siya ng labis. Ang mga tao ng Buckwood ay basura. Hindi nila malalaman ang kahulugan ng kamatayan maliban kung kami, ang Yates ng Amerika, ay nagpapakita ng aming tunay na kapangyarihan. Ngayon na ang mga bulate na ito ay nagtago, ang kabuuan na sumunod ang mundo at tumahimik din. Ang ikatlong master ay nagbago ng maligaya sa kanyang sarili. Naglakad si Butler Yates at tumayo sa tabi niya, pangatlong guro. Dahil sa nangyari sa nakaraang gabi, alam ng mga bastards na ito kung gaano kalakas ang mga Yates ng Amerika. Ngunit sa palagay ko dapat tayong maging mas mabilis at magpadala ng higit pang mga babala. Dapat nating gawin sa lahat ng mga taong nang ahas na tumayo laban sa atin na nagsisisi sa pamumuhay sa mundong ito.
Ngumiti ang ikatlong master sa mga salita ni Butler Yeats. Napakaganda. Magandang ideya yan. Pagkatapos, sino ang dapat na atakihin natin sa susunod? Sa sandaling iyon, lumitaw si Lola Yeats at nagbigay ng isang magaan na pagtawa. Pangatlong guro, kung ang target mo sa susunod ay naiswells, pagkatapos iminumungkahi ko na ang layunin mo ay isang tao muna. Ang ikatlong master ay nanloko, ang naiswells ay ang isa lamang sa mga nang-ahas na tumayo kasama ang Sky Corporation. Naturally, tayo ay magsimula sa kanila. Sabihin mo sa akin, ano ang gagawin namin? Kung nasiyahan ka, kukunin kong gantimpalaan ka ng malaki. Ngumiti si Lola Yeats. Narinig ko na si Miss Rosalie na Iswells ay sinanay na maging tagapagmana nila. Kasama pa, si Rosalie na Iswell ay nagkaroon ng isang espesyal na relasyon kasama si Harvey York sa oras na sila ay nasa lungsod ng Nimhi. May mga oras na tumangala si Shane na Iswell sa kanya at nais si Harvey bilang kanilang live-in son-in-law. Habang nagsalita si Lola Yeats, magalang siyang naglagay ng isang stack ng impormasyon sa lamesa. Bilang isang nangungunang pamilyang klase, ang mga Yeats ng Buckwood ay malinaw naman na hindi yun clueless. Kahapon, nagpadala na sila ng ilang mga kalalakihan na gumawa ng isang mabilis na pagsisiyasat. Ang kanilang pakay ay ang ilang tulong kapag ang pinlano ni Master Yeats ang kanyang susunod na pag-atake. Ang batang babae na naiswell ay maaaring maging ginang ni Harvey. Ang piraso ng basura, kawili-wili. Pagkatapos mag-scan sa pamamagitan ng mga dokumento sa talahan na yan, ang ikatlong master ay sinabi ng casual, Butler. Pumunta at anyayahan si Miss Rosalie dito, okay kami ay magiging napakabanayad. Si Butler Yeats ay inilagay sa isang makasalanang ngiti. Ang ikatlong master ay sumulyap kay Lola Yeats at idinagdag, ikaw Yeats ng Buckwood ay hindi masyadong masama sa inyong sarili. Kung ang lahat ay magtagumpay, lahat ng mga pag-aari ni na Iswells ay magiging sa inyo. Salamat sa pag-iisip sa amin, pangatlong guro. Ang natitirang bahagi ng Yeats ay agad na lumuhad sa kanya, pinipilit ang kanilang mga noo laban sa sahig, ito ay hindi kapanipaniwala. Tatanggapin nila ang kayamanan ng naiswells nang hindi kailangang gumawa ng marami.